Matapos mapalaya pagkatapos ang 5 matagal na taon, hindi ito ang aking bilanggo ang taong sa kanyang unang sandali ng kalayaan ay nagpaulan ng sarili sa ilalim ng tumatakbong tren upang iligtas ang isang mayamang batang babae mula sa kanyang sasakyang natigil sa riles. At nang magmulat siya sa intensive care unit at marinig ang usapan ng ama ng babae at ng doktor, siya ay natumba sa gulat. Mahal na mga kaibigan, sa mga nandun pa rin sa dilim bago tayo magpatuloy, ipaalam ninyo sa akin kung saan kayo nanood. Maligayang pakikinig. Ang silid hukuman ay mabigat sa amoy ngang lumang lakat at walang pusong pagwawalang bahala. Ang mukha ngang tagapamahalangang bodega ang lalaking nagsinungaling sa hukuman ay parang isang maskara na hinaluan ngang maputlang putik. Si Daniel ay sumigaw sa kanyang mukha ng buong puso, humihingi ng katotohanan tungkol sa mapilas na linyangang preno, ngunit isang mahina at makaawang pahikap lamang ang lumabas sa kanyang lalamunan. Ang pagtataksil na yon ay nanatili sa kanyang alala na parang nagyelo, isang mabigat na alingaungaw na lumason sa bawat araw ngang 5 taon na kanyang ginugol sa likod ng rehas. Ang malakas na dagundong ngang bakal na pintuan ay pumutol sa katahimikan ng umaga. Ang mabigat na pinto ay dumausdos sa tamang lugar nito, pinutol ang kanyang lumang buhay. Inayos ni Daniel Cruz ang kuwelyo ng kanyang lumang jacket at huminga ng malalim. Ang sariwang hangin ng unang bahagi ng Nobyembre noong taong 2010 ay naging mapait na hindi inaasahan, amoy dahon ng pakabulok at basang lupa. Binalot niya ang isang manipis na tela sa kanyang balikat at lumakat patungo sa landas na humahantong sa estasyon ng tren sa bayan ng Tanay, Rizal. Ang mabato ay nakalatak-latak sa ilalim ng kanyang ngalumang sapatos. Lumakat siya, naramdaman ang kapaligiran sa paligid niya. Sa nakaraang 5 taon, ang mundo sa paligid niya ay nagbago ng banayad. Ang makintab na imported na sasakyan aerodinamik ang hugis ay nakmamadaling lumipas, pinalitan na ang lumang parihabang lokal na sasakyan. Ang nga tao ay may ibang nga pag-alala, ibang nga ugali, ngunit para kay Daniel, ang nga pagbabagong ito ay panlabas lamang. Ang kanyang personal na mundo ay lumiliit sa isang maliit na notepad sa bulsa ang kanyang dibdib at isang lapis ang tanging paraan niya upang makipag-usap sa iba. Ang pagiging pipi ay hindi likas. Minsan, sa mabihirang sandaling ngang malalim na tulog, naririnig niya ang alingaungaw ng niyang sariling tawang pambata. Naalala niya na ang kanyang ina ay nagbibiro na tinatawag siya na chismoso, at pagkatapos ay pinuputol ang mga alaalang iyon ngang isang biglang init. Ang kakilakilabot na sunok sa kanilang kahoy na bahay sa Marikina nang siya ay 7 taong gulon pa lamang. Ang usok na nakakasunok sa kanyang mabaga, ang biglang pagbagsak ng mga kahoy na biga. Sinubukan ngang kanyang ina na itulak siya palabas ngang bintana, ngunit siya ay nanatili sa loop. Kinuha nga po'y ang kanyang buhay, at pati na rin ang tinih ni Daniel. Trauma, ayon sa mga doktor. Ang kanyang monofocal cord ay buo pa rin, ngunit ang kanyang mga salita ay parang nasabit sa hangin, nakakandado ng isang di nakikitang takot. Pinalaki ng isang mahigpit na tiyahin, si Daniel ay natutunan agad na umasa lamang sa kanyang sariling malakas na mga kamay. Nag-aral siya ngang pagmamaneho at kumuha ngang lisensya. Ang daan ay naging kanyang kapaligiran, ang kanyang kasama. Ang ugong ngang makina ay naging kanyang tinik. Ang kanyang kasanayan sa pagmamanehong mabigat na dump truck ay napakahusay na ang mga may karanasang driver ay uminok na lamang ang ulo bilang paggalang hanggang sa dumating ang mapanganib na araw na iyon. Umiling si Daniel, sinubukang itaboy ang mga alaala. Ang hangin ng taglagas ay pumasok sa ilalim ng kanyang jacket. Naalala niya na kinabukasan bago ang isang biyahe, ibinigay niya sa mekaniko ang isang notepad na may mabilis na tala, may problema sa preno, bumabagsak ang pedal. Ang mekaniko laging nagmamadali, pula ang mukha at pamamaga ay kumaway lamang sa kanya. Sige na, Danny, nasa oras pa tayo. Tatakbo pa ang iyong truck na iyang kaunti pa. Titingnan natin mamaya na gagabi. Ngunit sa mahabang pabababang daan bago ang intersection, biglang bumuksok ang gas pedal. Ang truck na puno ng buhangin ay naging isang walang kontrol na makina ngang pakasira. Pinilit ni Daniel ang manibela ng buong lakas, sinubukang iwasan ang banggaan, ngunit ang mabigat na sasakyan ay dumaong sa 3 kotse. Sa kabutihang palad, walang namatay, ngunit ang ilan ay malubhang nasugatan. Sa hukuman, ang mekaniko ay tumayo ron na may malinis na mga mata at umangat ng balikat. Wala akong alam, gumagana ng mayos ang sasakyan. At tungkol sa ano ba siya nagrereklamo, sino ang makakaunawa sa kanya? Kung nagsasalita siya ng Filipino, sanay kumilos na ako. Ang kasalanan ay bumagsak ng buo sa piping driver na kusanglop na umupo sa likod ng manibela ngang may sirang sasakyan. Sa harapan niya, ay lumitaw ang isang rilas ngang tren. Si Daniel ay mahigpit na nagmamahal sa tren. Nung bata pa siya, bago ang sunog,
nangarap siyang maging tuparngan tren. Gusto niya ang pambihirang lakas na iyon, ang mahigpit nitong pagpapasakop sa makatao, ang kahigpitan ng mabakal na riles kung saan lahat ay sumusunod sa kautusan. Ang matalas na ingay ngang preno ay pumutol sa kanyang nga inisip. Isang pilak na sedan na fisik na kalikabok kay Daniel ay nakmalakas na preno ilang metro ang layo at mabilis na bumulik. Bumaba ang bintana ng upuan ng driver. Isang batang babae, hindi pa 20 taong gulang, ang nakaupo sa likod ng manibela. Mahal ang kanyang damit at perpekto ang kanyang buhok, ngunit ang kanyang muka ay maputla, balot ng mapusyaw na ulap, at ang kanyang nga mata ay malawak na bukas sa takot. Ang kanyang nga pampaganda ay masyadong maliwanag kumpara sa kanyang maputlang, masakit na balat. Ang kanyang tinig ay nanginginig at nakaklang, nagsasabi, "Hoy, pakinggan mo ako, wala ka bang cellphone? Nawala ko yung phone ko kahit saan, at kailangan ko agad tumawag." Huminto si Daniel, dahan-dahang umiling, pagkatapos ay ibinuka ang dalawang kamay sa makabilang panig, ipinakita ang ngawalang lamang palat. Pagkatapos, hinawakan niya ang kanyang lalamunan sa magdaliri at umiling, sinubukang ipaliwanag ang kanyang sitwasyon sa pamamagitan ng kilos. Huminga ng malalim ang babae, nainis. Patuloy na kumakatok ang kanyang magdaliri sa manibela. "Ano bang sinasabi mo? Hindi ka makapagsalita ng maayos, hindi mo man lang masabi ang tamang salita." Kumunot ang kanyang tinitingnan ang kanyang mukha. Sa wakas, naunawaan niya ang kahulugan ng kilos niya, ngumiti siya ng naninigas bagaman puno pa rin ng pag-aalala ang kanyang nga mata. "Hindi mo? Sige na lang, pasensya ka na, makakaraos na rin ako." Isinara ang bintanang kotse at tumatakbo na ang sasakyan, iniwan si Daniel na medyo nanahili. Kakaibang kumikilos ang babaeng ito. Parang biglaan at pautal ang kanyang nga galaw, na parang nasa ilalim siyang matinding presyon. Tinanaw niya ang kotse habang ito ay lumayo at ipinagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Halos 1.5 oras ang paglalakad papunta sa estasyon. Mga 10 minuto ang nakaraan, isang mahabang at nagbababalang sigaw ng lokomotibo ang tumunog. Ang tunog ay nanggaling sa riles. Nagpabilis ngang lakat si Daniel. Nagakla ang mapuno, inihayag ang eksena ang riles ang tren. Ang pilak na sedan ay nakatayo ng eksakto sa riles. Napatay ang makina. Hindi pa bumababa ang harang, ngunit kitang-kita ang pulang ilaw ngang trapiko na nakukurap, kasama ngang nakakaasar na metalikong ningning. Itinatapon ni Daniel ang kanyang bag sa gilid ng daan at tumakbo. Lumubog ang kanyang nga sapatos sa magaspang na graba. Muling tumunog ang pakaka mas malakas at mas mabilis. Isang mabigat na freight train ang walang awang sumusulong mula sa kurbada. Nakita ng super ng tren ang hadlang sa riles at sunod-sunod na pinalabas ang pakaka. Ngunit ang distansya ang pagpreno ang milyon-milyong tonaladang tren ay umabot sa daan-daang metro. Sa pisika, hindi kayang matitigil ang tren sa tamang oras. Nang malapit na siya sa kotse, sumilip si Daniel sa loop. Nakaupo ang babae, nakasandal sa silya. Nang hihina ang kanyang ulo, bumagsak ang makamay mula sa manibela. Nawalan siya ng malay. Malakas na hinila ni Daniel ang hawakan ngang pinto ngang driver nakalok ito. Ang central lock system ay nagpalabas ngang click, hinarangan ang kanyang paraan ng pagtakas. Isang alon ng gulat ang dumating sa isang malakit na alon, ngunit ang kanyang manakamay ay gumalaw bago pa man ang kanyang isip. Lumingon siya, tinangkilik ang isang mabigat na piraso ng granito at pinukpok ito ng malakas sa gilid na bintana. Nabali ang salamin sa isang makapal na lambat, ngunit nanatili pa rin itong buo. Ang lupa sa ilalim ng kanilang ngapa ay nagsimulang magtetremor ng banayad. Ang ingay ng papalapit na tren ay naging isang nakaasar na umuungol. Lumapit ang lokomotibo tulad ng isang dingding ng bakal, takpan ang halos kalahati ng langit. Isang pangalawang pakpalo, ibinaba ng buong bigat, ay lumikha ng butas. Ang napiraso nga salamin ay lumipad sa loop ng kotse. Ipinasok ni Daniel ang kanyang kamay sa loop, hindi pinansin ang mga sugat, nahanap ang mekanismo ng dado at hinila ito. Nabuksan ang pinto. Binalak niya ang babae papalapit sa kanya. Mas mabigat siya kaysa sa inakala ni Daniel. Ang malambot na katawan niya ay nakabitin sa kanyang nga braso. Maamoy siyang ngang mahal na pabango at isa pa ang matamis, mabango na amoy ng rosal. Hinawakan ni Daniel ang bewang ng babae at malakas na hinila siya pababa, inihulog siya sa matutulis na batong bundok ng bangketa. Ilang metro pa lamang sila nakakarulong ng isang kakilakilabot na ugong ang lumagablap. Ang metal ay napunit sa nakakakulong na tunong ng lokomotibo. Ang kotse ay natisot tulad ng isang laruan. Tinanggal ni Daniel ang kanyang katawan upang takpan ang babae, itinago ang kanyang mukha sa kanyang dibdib.
Ang hangin ay puno ngang ingay ngang gagulong ngang preno at napipintas ang bakal. Biglang nagdilim ang langit sa itaas niya. Isang mabigat na bagay ang bumagsak sa kanyang tagiliran at ulo. Sumabog ang sakit tulad ng isang maputing bituin sinusunok ang bawat iniisip, tunok at oras. Lumilichi ang espasyo sa isang gimalichi na punto. Pagkatapos ay ganapin na nawala. Ang malalim na kadiliman ay ganap na lumipot. Isang amoy. Ang malakas. Nakakainis na amoy ng gamot, malinis na linen at alkohol. Ang amoy na hindi maaring mapakamalan ay nagbalik sa kanya sa katotohanan. Pinilit ang utak na dahan-dahang i-restart ang mahahalagang proseso ng buhay. Sinubukan ni Daniel na idilat ang mata, ngunit ang kanyang natalukap ay mabigat na parang tingga. Ang kanyang katawan ay parang banyaga, nagwawatak-watak sa libu-libong piraso, bawat isa ay masakit ng mapurol. Ang kanyang kanang bahagi at maga binti ay partikular na masakit. Ospital. Isang tamat na kaisipan ang lumipas sa kanyang isipan. Ilang taon na ang nakalipas, nakahiga siya sa ospital sa loob ng bilangguan dahil sa pulmonya. At ang tahimik na kapaligiran ng ospital na ito ay pamilyar sa kanya. Dahan-dahang bumalik ang kanyang nga alaala, piraso-piraso, tungkol sa mapangyayari nga nakaraang araw. Ang pintuan ng bilangguan, ang daan, ang estranyo na babay sa pilak na kotse, ang intersection, ang tren. Lahat ng bagay sa kanya ay naging malamig, isang bagay na ayaw niyang mangyari. Nakalabas lang siya, at agad na natakpuan ang sarili sa gitna ng isang sakuna. Kung may mangyayari sa babay, hindi na niya mapatunayan ang kanyang kawalan ng kasalanan. Mayroon siyang criminal record. Sino ang maniniwala sa isang dating bilanggong kriminal na ang sinasabi ay nakatulok lang ang mayamang babay sa ibabaw ng riles? Sasabihin nila, iniatake niya siya, gusto niyang lokohin siya. Itinatapon niya siya sa riles ng tren. Ang kawalang pag-asa ay bumigat sa kanyang dibdib. Nais niyang humihingi ng kapayapaan, ngunit maaari lamang niyang ngipin ang mangipin at tiisin. Ang mahinahon na lagitik ng bisagrang ang pinto ay huminto sa kanya. Mahan na mahagbang halos walang bikat ang lumapit sa kama. Sa malaking pagsisikap, binuksan ni Daniel ang isang mata. Ang babay na kanyang nailigtas ay nakatayo sa tabi ng kanyang kamabuhay at walang pinsala, maliban sa isang malinis na puting gauze sa kanyang noo. Pinakmasdan niya siya ng may pagsasalong-halong sala, pag-usisa at pasasalamat. Gising ka na ba? Mahinahon ang kanyang tinig, wala na ang nakaraang pagkamungkahi nito. Binukas ni Daniel ang matuyo niyang malabi at naglabas ng isang malabo, mahinang tunog. Kumukunot ang babay, yumuko siya, ngunit agad na nagbalik sa sarili at nangiti ng naninigas. Salamat sa Diyos na nagising ka, kundi natatakot ako na ako mismo ang dahilan ng iyong kamatayan. Sinasabi nila na dapat mo ito dahil sa pinto ang aking kotse ay nalaglag ng buo. Sinubukan ni Daniel na maupo, ngunit ang matinding sakit sa tadyang ay nakpalipas sa kanya pabalik sa unan. Tiningnan niya siya ng may pagdududa, isang tingin lamang ang humingi ng paliwanag. Iniisip mo yata na baliw ako? Umupo siya sa gilid ng upuan sa tabi ng kama. Ang kanyang mga mapayapang daliri ay banayat na hinablot ang kanyang hospital gown. Hindi ko rin naintindihan. Minsan mahihina ako, may sakit sa puso. Kailangan kong uminom ng gamot sa tamang oras. Kahapon ay nakatayo ako buong araw, stress dahil sa usaping pampamilya, at nakalimutan ko ang gamot ko sa bahay. Sa tingin ko ay kaya ko pang tiisin, pero nagtapos tulad nito pala. Nawalan ako ngalay sa loob ng kotse. Kung hindi dahil sa iyo. Natahimik siya, pinisil ang umusat na pasa. Salamat sa iyo. Ganun na nga. Napakasikat na. Aking ama. Huwag kang mag-alala, babayaran niya ang lahat paggamot, rehabilitasyon. Alam niya kung paano magpasalamat. Ah, si Maria ang pangalan ko, Maria Santos. Ikaw naman. Dahan-dahang itinaas ni Daniel ang kanyang malusok na kaliwang kamay, at gumawang kilos sa hangin na parang nagsusulat. Kumukunot ang no ni Maria, sinubukang maunawaan. Sumulat, wala ka bang notepad? Umangok siya. Sa sandaling iyon, ang mabigat at may tiwala na mga hakbang ng isang lalaki at mahinhin na matinik ay narinig sa hallway. Agad na tumayo si Maria. Tatay at doktor. Dalaw muna ako ng mamayas, makita tayo mamaya. Nagmadali ang batang babae palabas ng silid tulad ng isang nagingibang ibon. Bago pa may sara ng buo ang pinto, dalawang lalaki ang pumasok. Si Daniel, sa kanyang instinct, ay nagpumikit, nagpakita lamang ng isang manipis na puwang upang makita, at nakunwaring natutulog. Malalim at pantay ang hininga niya. Ang kanyang ugali na hindi nagpupukawin ng pansin sa bilangguan ay gumagana ng maayos. Isang matandang lalaki sa isang matibay na puting damit bata ang pumasok muna. Maliwanag, siya ang pinuno ng departamento.
Sumunod sa kanya ang isang matangkad, may dignidad na lalaking magpapataas ng 60 taong gulang. Ang mamahaling cashmere jacket, perpektong tindig, seryosong mukha at matalas na tingin ay nagpapakita na ito ay isang taong sanay sa pag-utos. Ito ang makapangyarihang ama. Lumapit ang doktor sa higaan, sinuri ang impormasyon sa medical chart na nakasabit sa ulong kama at inayos ang IV drip. Matatak ang kondisyon niya, Dr. Santos, mahinahon na sinabi niyang doktor. Banayad na konkusyon lamang, 2 nasirang tadiang, at isang malubhang pakasirang ang kanang balakang. Magiging malusok siya sa mahabang panahon. Tulungan natin siyang mabawi sa 1 o 2 linggo. Napakahusay. Malalim at matunok ang tinig ng propesor. Tiyakin na siya ay makatanggap ng pinakamahusay na paggamot. Babayaran ko ang lahat. Ngunit kasalukuyan ay nag-aalala ko tungkol sa ibang bagay, Dr. Reyes. Walang makaririnig sa amin dito. Luminga ang doktor kay Daniel, na nakahiga ng walang galaw. Nainom na ang pasyente, malalim na natutulog. Nag-isa tayo. Ano ang nagpapabagabag sa inyo? Lumapit ang propesor sa bintana, ang 2 kamay ay nakapalibi sa likod. Nag-inat ang malawak niyang ngabalikat. Paano ang resulta ng dugo ni Maria? Ginawa mo na ang komprehensibong toxicology screen na hinihingi ko. Malalim na buminghaw ang doktor. Kumuhang isang nakatiklop na papel mula sa bulsa at ibinigay sa propesor. Tulad ng inyong hinala, Dr. Santos, at ito ay tunay na nakakatakot. Hindi puso ang nangyari kay Maria. Isang malaking dosis ng muscle relaxant na kumakaapekto sa central nervous system ang natakbuhan sa kanyang dugo. Ang gamot na ito ay nagdudulot ng mabilis na pagbabangang presyon ng dugo, kahinaan ng kalamnan, at pagkatapos ay malubhang pagkawalangang malay. Dahil sa kanyang mahinang kondisyon, ang dosis ay kinalkula upang siya ay matulog ng malalim at hindi nagisingin pa. Ang katotohanang nakarating siya sa crossing ay isang himala. Ang masalitangang punong doktor ay lumutang sa hangin tulad ng isang mabigat, mausok na kurtina. Isang nakakatakot na katahimikan ang bumuo sa silid ng ospital, pinuputo lamang ng regular na tiktak ng pader na orasan at ang monotonong tunong ng biglang ulan na kumakatok sa bintana. Dahan-dahang lumingon ang propesor. Ang kanyang mukha na dati ay pinanatiling seryoso tulad ng isang iskolar ay parang inukit na mula sa maitim na marmol. Ang kanyang nakaliwang daliri ay kumapit ng mahigpit sa gilid ng bintana, iniwang malalim na mga bakas sa lumang pintura. Kaya ang tsaa. Ang tinig ni Dr. Santos ay parang bumugong mula sa ilalim ng lupa. Bago umalis si Maria, ipinainom sa kanya ni Carmela ang isang termos ng herbal tea sinasabing para sa pagpapalakas ng sirkulasyon ng dugo. Maalalahanin talaga. Inalis ang doktor ang salamin at pagod na hinaplos ang kanyang ilong. Dr. Santos. Ito ay malinaw na pagtatangkang pumatay. Kailangan nating ipaalam sa pulisya. Ang sangkap na ito ay napaka-espesipiko. Ang pagbili nito ng walang reseta sa ating lungsod ay halos imposible. Mabilis na makikita ng mega-investigador ang clue, hindi. Malakas na iginalaw ng propesor ang kanyang kamay, pinuputol ang kausap. Walang pulisya. Walang opisyal na deklarasyon pa. Naintindihan mo ba, Dr. Reyes, makakaroon ng investigasyon, ma-interogasyon, at ang mamidya ay kukumapit sa isang kilalang pangalan. Si Maria ay nasa mahinang kalusugan ngayon. Ang pagkukwento na sinubukan ng kanyang stepmother na lason siya ay makamamatay sa kanya o mas tumpak, anumang uri nga lason ay makamamatay sa kanya. Kailangan ko ngang oras. Hahanapin ko ang ebidensya ng mag-isa at ayusin ito ng mag-isa. Nang tahimik, nang walang pag-alis sa labas. Nakahiga si Daniel ng saradong nga mata, banayat na ngumiti ng lihim. Anong pagbabago ng sitwasyon? Lumabas siya upang huminga ng sariwang hangin, at natakpuan ang sarili sa gitna ng isang pugat ng ahas. Ma-intelektual, mapiling akademiko ngunit ang moralidad ay kasinsamangang pinakabulok na kuta. At ang tagapagligtas na ito naman? Tanong ni Dr. Santos pagkatapos ng pahinga, inangok ang ulo patungo sa kama. Sino siya? Ibinabang doktor ang kanyang tinig halos bulong, ngunit ang matalas na pandinig ni Daniel ay narinig ang bawat tunog. Nahanap namin ang papel sa bulsang kanyang jacket. Sertipiko ng paglabas mula sa pitan, inilabas ngayong umaga. Nagsilbi siyang parusa para sa malubhang pinsala sa isang aksidente sa trapiko. At isang mahalagang detalye pa. Hindi siya ang aking pasyente kailanman. Ipinapakita nga medical record niya na siya ay pipi dahil sa psikolohikal na dahilan. Malalim na bumingho ang propesor. Ang ulan sa labas ay lumalakas, binubura ang anyo ng kalbo na puno. Hindi ko pinapansin kung saan siya nakmula o kung bakit siya nabilanggo. Ang tono ng propesor ay naging matuyo at tiyak. Ang lalaking ito ay gumawa ng impossible.
Kung hindi niya sinibasip ang bintana at hinila si Maria palabas, ang aking anak ay wala na. Higit pa rito. Isang bagay na interesante ang sinabi niyang aking toksikologis na kasamahan sa hallway. Ang matinding stress. Ang shock mula sa benggahe at ang biglaang pagtaas ng adrenalin dahil sa aksidente ay bahagyang humina ang epektong ng tranquilizer. Naintindihan mo ba? Niligtas niya siya ng 2 beses. Narinig ni Daniel ang hakbang na lumalapit sa kama. Naramdaman niya ang isang mabigat, maingat na tingin na nakatitingin sa kanya. Tiyakin na ang lahat ay naayon sa pinakamataas na pamantayan, Dr. Reyes. Pribadong silid, pinakamahusay na gamot, 24,7 na pag-alaga. Babayaran ko ang lahat ng gastos. Kapag nagising siya, kakausapin ko siya. Tulad ng sinasabi ng gatao, ang utang ay dapat bayaran, at ang ngautang na gaya nito ay dapat bayaran ng buo. Mahinahon na kumalabit ang pinto habang lumabas ang 2 lalaki sa hallway. Lumayo ang ngahakbang. Sa wakas ay nagdilat si Daniel at bumugang ang hininga. Isang maputlang sakit ang nag-iingay sa kanyang dibdib, ngunit ito ang pinakamalit niyang alalahanin sa ngayon. Tinitigan niya ang puting kisame na may manggabitak, sinusubukan na ayusin ang kanyang nga iniisip. Ang trahedya ng ibang pamilya ay nagaganap mismo sa harapan niya. Isang batang babae, walang masamang intensyon, at isang stepmother na mapaninang, handang pumatay para sa ano? Para sa mana, para sa summer house man professor, at mag-aipon. Isang motibasyon na matanda na tulad ng mundo. Ang maputlang mukha ni Maria ay lumabas sa kanyang alaala. Sa kanyang mata ay walang bakas ng pagmamalaki ang katangian ng mataong ipinanganak na may gintong kutsara. Pagkabigo at isang malalim, nakatagong kalungkutan lamang. Ang parehong kalungkutan ay malamang na naroroon sa kanyang mamata sa nakaraang 5 taon. Lubos niyang naintindihan kung paano pakiramdam na tratuhin ng masama ang iba. Ang mekaniko ay nakanulo sa kanya para sa bonus at isang komportableng upuan. Isang stepmother na nagtatangkilik sa anak na babaeng kanyang asawa para sa pera. Makaibang konteksto, ngunit parehong kahayupan. Sa pinakamainam, dapat niyang iwasan ang kwentong ito. Magpagaling. Impak ang kanyang kaunting gamit at lumipat sa Hilaga, tulad ng kanyang plano sa loop ng bilangguan maganap ng trabaho sa pag-aani sa malalayong bukit ng Benguet, kung saan walang intriga o nakakalason na mga kamag-anak. Mangga palumpong na puno lamang, mabibigat na makinarya, at tapat na paggawa. Ngunit isang maputlang, mabuting galit ang kumukulo sa loop niya. Ang kawalan ng katarungan ay laging nagbibigay sa kanya ng nasusunok na pagnanasang ito. Nais niyang iwan ang babae ng makisa para lunukin ng si Carmela. Ang propesor ay isang matalinong tao, siyempre, ngunit siya ay binulak ng pagmamahal bilang ama at ngang takot na mawala ang kanyang tanging kayamanan. At ang hawak ng termos na ito ay tiyak na hindi titigil sa isang pagsubok. Isang batang nurse ang sumilip sa silid. Nang makitang gising ang pasyente, malugot siyang sumigaw ngang o, at mabilis na lumakad sa tabi ng kama. Gising na po kayo? Kamusta po ang pakiramdam? Gusto po ba ninyong uminom ng kahit ano? Dahan-dahang kumuhap si Daniel, nagsenyas ang o. Maingat na itinaas ang nurse ang kanyang ulo at naglagay ang isang boteng malamig na tubig sa kanyang ngalabi. Bawat higop ay mahirap. Ang lalamunan ay tuyo tulad ng sandpaper. Pagkatapos uminom ng tubig, nagsenyas siya muli ng kailangan niyang ng pansulat. Hinahanap ng nurse ang kanyang bulsa at ibinigay sa kanya ang isang balpen at isang blangkong reseta. Ang kanyang madaliri ay naging matigas, ang sulat ay magulong-magulo at nanginginig. Ngunit ngayon ay nakilala niya ang tanging mahalagang parirala. Nasaan ang aking notepad? Ngumiti ang batang babay ng banayad. Ang notepad mo? Nasa babay na siya na iyong nailigtas. Kinuha ito ni Maria Santos nang ayusin nila ang iyong mga gamit sa emergency room. Sinabi niya sa akin na ingatan ito para hindi mawala. Huwag kang mag-alala, nangako siyang darating bukas ng umaga. Magpahinga ka at magpalakas. Maingat na inayos ng nurse ang kumot at dahan-dahang lumabas sa hallway. Nag-iisa si Daniel sa liwanag ng hapon. Ang taglagas na ulan sa labas ay naging maliliit, mabibigat na ambon. Hawak niya ang notepad, nangangahulugang makikita silang muli bukas, at kailangan niyang maghanap ng paraan upang tumingin ng diretso sa kanyang mata alam ang kakilakilabot na sikreto ng kanyang pamilya. Isang sikreto na hindi niya masabing malakas, kahit gusto pa niya. Lumingon siya sa dingding, ang pag-alala ay kumukulo sa kanyang puso. Ang kalayaan ay hindi pala katulad ng naisip niya. Sa halip na bagong simula, ibinigay sa kanya ng tadhana ang manuskrito ng iba puno ng kasinungalingan at pagtataksil. At tila siya ang mag-ayos ng mamaling iyon ng mag-isa. Ang kumaga ay dumaksa, sa silid na ospital na may maputlang sinag na
Nobyembre at ang banayad na kanta na gumaya sa labas na salamin na bintana. Nagmulat si Daniel. Naramdaman ang kapaligiran. Ang kanyang katawan ay masakit pa rin sa bawat hininga, ngunit ang kanyang isipan ay mas malinaw na. Nawala ang pagtatay nga karaang araw. Lumingon siya. Inilipat siya sa ibang lugar. Sa halip ng mga gulong na dingding ng emergency room, pinalibutan na siyang ang kaginhawaan ang isang malawak na silid ng ospital para sa isang pasyente tulad ng isang mahusay na silid ng hotel. Maliwanag na wallpaper, TV sa tambutso, malambot na kurtina. Tinupad ni Dr. Santos ang kanyang pangako. Para sa isang taong nakaranas ng 5 taon sa isang masalan na higaan na ibinibigay niyang pamahalaan, kung saan ang pribadong espasyo ay isang metro lang mula sa katabing kama, ang gayong luho ay parang nakakatakot. Sa halip na magbigay ng kaginhawaan, ang malambot na matre ay nagpapabahala sa kanya, automatikong nag-ingat dahil sa isang bitag. Mga 10:00 ng umaga, banayat na umikot ang hawakan ng pinto. Lumabas si Maria sa pintuan. Ngayon ay kakaiba ang hitsura niya. Sa halip ng formal na damit, nakasuot siya ng malambot na krem na ngit na jacket, at ang kanyang buhok na dating tightly braided kahapon ay nakalugay sa balikat. Isang basa-basang dahon ang nakasabit sa kuwelyo ng kanyang jacket, nakatabi sa kanyang braso. Ang presko, bahagyang mapait na amoy ng taglagas na kalye ay dumating kasama niya sa silid, tinaboy ang natitirang amoy ng gamot. Hawak ng babay ang isang maliit na plastic container at isang termos, ngunit nang makita ang termos, walang malay na natensyon si Daniel, naalala ang usapan ng propesor at ng punong doktor nung nakaraang araw. Napansin ang kanyang mapagbantay na tingin, ngumiti si Maria ng banayad. Magandang umaga. Ito ay chicken soup at tuyong prutas na jam. Inilagay ko ito sa mesa sa tabi ng kama, tulad ng naghahanap ng dahilan. Ang pagkain sa ospital ay siyempre malusok, ngunit ganap na walang lasa. Ako mismo ang nagluto. Sinabi ng tatay ko na kailangan mong mapalakas ang iyong katawan. Bahagyang tumango si Daniel isang mapagbigay na kilos. Ang kanyang nagalaw ay may likas na kalamayan, walang kahit anong tandaing pagamak ng isang mayamang babay sa isang dating preso. Umupo siya sa gilid ng upuan at nahanap sa malalim na bulsang kanyang knit na jacket. Lumabas ang isang lumang, pinagasas na notepad na may gawa-gawa na kayumangging balat. Ito ang kanyang lumang notepad. Ang gilid ng papel ay nagiba at kumikislap. Ang balat ng notepad ay may tinta na langis at makina. Inilagay ni Maria ang notepad sa kumot sa tabi ng malusok niyang kamay. Bahagyang nanginginig ang kanyang daliri. Patawat ka, Daniel. Yumuko siya, isang maliit na pamumula ang lumabas sa kanyang maputla at malusok na mga pisngi. Gumawa akong isang bagay na napakawalang galang. Kahapon, nang ibigay nga nurse sa akin ang iyong gamit para ingatan, nabuksan ang notepad. Nakita ko ang iyong tala. Gusto ko itong isara agad, sumusumba ako, ngunit hindi ko nagawa. Binasa ko ang lahat hanggang sa huling pahina. Napatahimik siya. Ang buong buhay niyang punong ang pagsubok ay nakasulat sa maliit na notebooking iyon. Ang maikling, pababa ng mga pangungusap na sinubukan niyang gamitin upang ipaliwanag sa investigador ang kursong aksidente. Ang mapait, walang lakas na mga salita na nakadirekta sa kanyang abogado, at pati na rin ang mga salobin ang mga bihirang salobin na ibinahagi niya sa papel sa mahabang gabing nag-iisa, nang ang katahimikan ay naging isang pasanin na hindi na matitiis. Kinuha ni Daniel ang notepad, dahan-dahang inilipas ang kanyang hinlalaki sa magaspang na balat, at tumingin sa si Maria nang may nagtatanong na hitsura. Sa kanyang maitim na mga mata ay walang puna, pagkabahala lamang at pag-ingat. Sumulat ka. Ang katotohanan ay walang tunog. Mayroon lamang itong bigat. At ang bigat na iyon ay magsasalit ng taong hindi makapagsigaw. Mahinahon na binasang babay, tumitik ng diretso sa kanyang muha. Nabasa ko tungkol sa pamamaraan ng pagtaksil ng pinuno ng Chonboy sa iyo, sa sirang sistema ng preno, sa paglilitis kung saan walang gusto na pakinggan ka. Ito ay isang kakilakilabot na kawalan ng katarungan, hindi maring isipin. Biglang lumapit siya ng mas malapit, tinawagan ng ang tatay ang abogado. Sinabi niya na ang iyong kaso ay may babalik mula sa archive. Noong 2010, ang isang independent na technical na inspeksyon ay maaring mapatunayan ang lumang na depektong metal, kahit na ang sasakyan ay matagal nang nasa junkyard. Ayusin namin ang lahat, maririnig mo. Kumukuha ng lapis si Daniel mula sa paperclip, binuksan ang balat ng notepad ng may dalubhasang kilos, at mabilis na nagpaulan ng panulat sa puting papel. Mahinahon ang kalabit na papel. Nang matapos ang pagsulat, ibinigay niya ang notepad kay Maria. Bakit kailangan mo nito? Estranyo ako, wala kang utang sa akin. Ang nangyari sa Riles ay aksidente lamang. Pagkatapos basahin ang linya, umiling siya.
Walang pagkakataon. Estudyante ako ng medisina, Daniel. Araw-araw ay nakikita ko kung gaano kabahala ang buhay ng tao. Isang segundo lamang, isang maling hakbang, at tapos na ang lahat. Nagrisiko kang iyong buhay para sa isang estranyo na nanginis sa iyo sa daan. Hindi ito masusukat ng pera o simpleng pasasalamat. Iniligtas mo ang aking mundo, at gusto kong tulungan ka na mabawi ang iyong sariling mundo. Ang kanyang tinig ay tumunog ng buong katapatan, at sigasik na naramdaman ni Daniel na ang malamig na balot na nabuo sa kanya sa nakaraang taon ay dahan-dahang natutunaw. Sanay na siya sa paghatol, sanay sa mga pahiwatik na pagtingin at nakmamahal na habag. Ngunit ang babaeng ito ay tumingin sa kanya na parang hindi siya isang taong itinatapon, kundi isang katumbas. Muling kinuha niya ang lapis. Alam bang ang tatay mo kung bakit ka nakatulog habang nakmamaneho? Malalim na buminghaw si Maria at hinaplos ang kanyang temporal. Ang kanyang mukha ay agad na nawala ang sigasik nito, naging malungkot at nag-aalala. Sinabi ng tatay na ito ay dahil sa matinding pagod na sinamahan ng mahinang puso. Kahapon ay nag-aalala siya ng husto. Nanggako siyang dalhin ako sa Cardiac Rehabilitation Center. Ngunit nagdahan-dahan siya, parang nagpapasya kung ipapahayag ang isang lihim. Sa tingin ko ay hindi niya sinasabi sa akin ang buong katotohanan. Kagabi nang umuwi siya, malungkot ang hitsura, naglok ang sarili sa kanyang silid trabaho at matagal na nakipagsalitaan sa telepono sa isang tao. Ilang piraso lang ang usapan ang narinig ko. Humingi siya sa akin na i-check ang ilang koneksyon sa mangga botika. Lumingon si Daniel sa bintana. Alam niya ang katotohanan, at ang katotohanan iyon ay sinusunog siya mula sa loop. Gusto niyang isulat para sa kanya. Sinubukan ng iyong stepmother na patayin ka. Ngunit wala siyang karapatang makialam sa plano ng propesor. Higit pa rito, masyadong mahina si Maria upang tiisin ang gayong suntok. Sundin ang tatay mo, siya ay isang matalinong tao. At mag-ingat sa lahat ng iyong kinakain at inumin, lalo na sa bahay, isinulat niya, maingat na binubuo ang bawat salita. Binasa ni Maria ang mensahe, at isang agos ng pag-unawa ang lumabas sa kanyang nga mata. Hindi siya isang walang malay na musmos. Ang buhay sa isang malaking bahay kung saan ang batang stepmother na ambisyoso ay dumating pagkatapos ng kamatayan ng kanyang ina ay nagturo sa kanya kung paano basahin ang nga nakatagong kahulugan, ngunit nanahimik siya, mahigpit lamang ang hawak sa tali ng kanyang bag. Kasabay nito, 30 kilometro mula sa lungsod, sa bayan ng Silang, Cavite, si Dr. Santos ay nakaupo sa isang malaking mesa ng kahoy na oak sa malawak na dining room. Sinisit ng taglagas na liwanag sa makapal na velvet na kurtina, lumilikha nga guhit na ginto sa sahig na kahoy. Patuloy ang ordinaryong buhay ng tahanan. Ang vacuum cleaner ay mahinahon na umungog sa masilid sa likod. Pumasok ang tagapag-ingat. Sa kusina, ang tining ng gakutsilyo ay regular na tumatambot sa cutting board. Si Carmela ay nakaupo sa harap ng propesor, ang kanyang nga binti ay elegantang nakakrus. 30 taong gulang siya, ngunit salamat sa maingat na pag-alaga at malaking tulong pinansyal ng kanyang asawa, mukha siyang 30 lamang. Ang kanyang malalim na berdeng sutlang dressing gown ay higit pa na nagpapatingkat sa kanyang maputlang balat, at ang kanyang itim na buhok ay makintap na parang pakpak ng uwak. Eleganteng hawak niya ang tasangang porselanang kape, ngunit si Dr. Santos na ang pansin ay ngayon ay matalas na parang labaha ay napansin ang bawat maliit na detalye. Ang kanyang mga mata ay patuloy na sumisilip sa malaking orasan sa sahig. Pagkatapos ay nababalisa na tinitingnan ang screen ng kanyang mahal na smartphone na nakahiga sa telangang mesa. Zong, mahal ko, hindi ka pa kumakain ngayong araw. Yumukot si Carmela pasulong, ang masamyang pabangong Pranses ay kumakalat sa buong espasyo. Pabalikin kita ng itlog na prito na may spinach. Kailangan mong alagaan ang sarili mo. Ang presyon kay Marita ay talagang hindi ka panipaniwala. Nakakatuwa na nalaman na ito ay isang magaan lang na susto. Ang kanyang tinik ay malambot tulad ng pulot, kumikislap sa mga tonong ang simpatiya, ngunit isang galit, napilit na tono ang lumilitaw sa dulo ng kanyang magagandang labi. Dahan-dahang humigop ng malamig na TSA si Dr. Santos. Isang bagyo ang nagbubuksok sa kanyang puso, handang sumabog at sirain ang mainit na tahanan. Ngunit ang maraming taon ng disiplina sa akademikong kapaligiran ay nakatulong sa kanya na pigilan ang kanyang damdamin. Carmela, ayos lang, mahinahon niyang sinabi, halos walang bahala. Sinabi nga doktor na ito ay pagod lamang. Natulog siya habang nakmamaneho. Salamat sa Diyos, ang lalaking iyon ay naroroon isang tunay na himala. Binigyang diin niya ang salitang himala at napansin ang bahagyang pag-alok ngam gapilik mata ng kanyang asawa. Ang kutsara sa kanyang kamay ay tumagos sa plato ng masyadong malakas ganap na salungat sa maingat na etiketa na pinag-aralan niya.
At sino ang tagapagligtas na ito? Sinubukan ni Carmela na magpanggap ng pag-usisa, ngunit ang tinik ay nagpapahayag sa kanya. Malamang na isang lokal na lasing, hihimayin tayo magpakailanman. Carmela, ang lumang kriminal, hindi ang aking pasyente. 5 taon siyang nagsilbingang parusa dahil sa aksidente. Maingat na sinundan ng propesor ang reaksyon ng kanyang asawa. Maliwanag na nagrelaks siya. Bahagyang humupa ang kanyang nabalikat. Hindi ko pasyente. Isang perpektong saksi, ang isang hindi makakapagsalita ng umang bagay. At kahit subukan pa niya, walang maniniwalang sa kanya. Kakilakilala. Buminghaw siya, inilagay ang kanyang payat na kamay sa dibdib. Kawawa namang si Marita, nahulog sa kamay ng isang hayop. Kailangan niyang kumuhang bodyguard para sa kanya, Zong. Sino ang nakakalam kung ano ang pinaplanong ng laking iyon? Maingat na inilagay ni Dr. Santos ang tasang taas sa pinggan. Ginawa niyang napakatagal upang hindi ibagsak ang mahal na tasangang porselana sa dingding. 10 taon na ang nakakalipas, dinala niya ang babaeng ito sa kanyang tahanan. Noong panahong iyon, siya ay nalunod sa kalungkutan pagkatapos mawala ang ina ni Maria si Lorena. Sa tingin niya, ang kabataan at lakas ng Carmela ay magdadala ng buhay sa mga walang lamang dingding. Pinikit niya ang kanyang nga mata sa maluho nitong pamumuhay, sa pagmamahal sa mahal na mga bagay, sa kanyang kalamigan sa Maria. Naisip niya na ang lahat ay salungatan ng personalidad lamang. Siya ay isang tunay na matandang tanga. Ako ang mag-aalaga ng kaligtasan ng aking anak, mainis na tumayo ang propesor mula sa mesa, kailangan kong pumasok sa lungsod. Magiging huli na ako. Maari ka bang pumunta sa ospital para bisitahin si Marita? Siyempre pumunta ako, malambot na umawit si Carmela. Tiyak akong darating, sinabi ni Dr. Santos nang hindi lumingon at lumakat sa hallway. Nang pumasok sa kotse, hindi siya nagmadaling mag-ignite. Kinuha ng propesor ang telepono mula sa panloop na bulsangan jacket at pinindot ang isang numero na hindi niya nagamit sa maraming taon. Patuloy na nagring. Naiinis. Sa wakas, isang maputlang boses ang sumagot. Huy, Santos, matagal ka nang hindi tumawag sa matandang espiya na ito. Victor, kailangan kong tulong mo. Hindi opisyal. Tungkol ito sa aking pamilya, at maraming nakatagong sikreto. Gaano ito kaseryoso? Agad na nawala sa tining na laki ang kaginhawaan nito, naging seryoso at kalmado. Akusasyon ng sapwatan upang makapinsala. Kailangan kong mag-imbestiga ng tahimik sa lahat ng koneksyon ng aking asawa sa nakaraang 6 na buwan. Sino ang tinawagan niya? Sino ang nakita niya? Lalo na sa medikal o parmasyutiko. Ang pera ay hindi problema. Ang pinakamahalaga ay ang ganap na lihim. Naintindihan. Malilinis natin ito. Paalam. Dok. Inilagay ng propesor ang telepono at pinaikot ang susi sa ignition. Nag-ignite ang makina ng may malakas, matatag na pag-ungol. Ang flywheel sa Australia ay nagsimulang umikot, at ngayon ay nahihintay lamang ito na durugin ang mga nangahas na lumakpas sa pinakamahahalagang bagay na natitira sa kanyang buhay. Lumipas ang 3 araw. Ang Nobyembre ngayong taon ay may kakaibang dami ng ulan, tinatakpan ang langit ng lungsot ng isang makapal na gray na belo. Ang mainit na gintong liwanag mula sa desk lamp ay laging nagliliwanag sa silid ni Daniel, lumilikang isang maayos na oasis sa gitna ng bagyo. Sa panahong ito, si Maria ay naging regular na panauhin. Dumadating siya pagkatapos ng klase sa medical school, nagdadala ng ngalutong pagkain sa maayos na mga lalagyan, at nakukuwento sa kanya ng masayang kwento tungkol sa kanyang buhay bilang estudyante. Ang kanyang tinig mahinahon at malalim ay pumupuno ng malawak na puwang na nasanay si Daniel sa mataon ng pagkabigo. Gabi noong gabi, malakas na bumabagsak ang ulan sa bubong. Si Maria ay nakaupo sa upuan sa tabi ng bintana, nakabalot sa isang makapal na tela. Isang libro ni Rizal ang nakabukas sa kanyang hita. Ngunit ang kanyang mata ay nakatutok sa isang malayong lugar, lampas sa mga linya ng sulat sa papel. Misha. Unang beses na natural at mapalayaw ang tawag niya sa kanya. Bago ang aksidente, sa tingin ko ay naiplano na ang aking buhay para sa susunod na 10 taon. Pag-aral. Trabaho sa isang mabuting klinika, suportang tatay, at ngayon ay parang may nabasag sa salamin. Ikinuha ng mansanas ni Daniel ang kanyang kinakain. Kinuha niya ang notepad na laging nadadala niya. Ano ang nagpapabahala sa iyo? Mabilis niyang isinulat sa papel. Binasa ni Maria ang linya at malungkot nang ngumiti. Kutop. Nararamdaman ko na lumalaki ang tensyon sa bahay, nagiging mas nakakandado ang tatay. Kahapon ay kinandado niya ang kanyang silid trabaho mula sa loop,
Isang bagay na hindi niya ginawa sa maraming taon mula nang namatay ang nanay. At si Carmela. Ang aking stepmother, tinitingnan niya ako na parang nakaupo ako sa kanyang upuan sa madla. Masyadong malambing. Halos sentimental. Maingat na pinanut ni Daniel ang babae. Ang kanyang postura, ang paraan niya ng pag-alala, sa pag-abot ng scarf ay nagpapakita ng malalim, paulit-ulit na kalungkutan. Ang alingaw-ngaw ng sakit ng iba ay kumakalansing sa kanyang kaluluwa. Naalala niya kung paano pinalibutan siya ng kanyang madating kasamahan pagkatapos ng paglilitis, kung paano nagpadala sa kanya ang kanyang tiyahin pabalik sa kolehiyo gamit ang isang maikling liham na puno nga puna sa dahilan ng kahihiyan ng pamilya. Hindi kakaway ang pinakanasasaktan sa iyo. Ang mataong itinuturing mong pamilya ang pinakanasaktan sa iyo. Isinulat niya. Ang matao ay madalas na nagtatago ng kutsilyo sa likod ng ngiti, ngunit hindi pa hintulutan ng iyong tatay na may makapinsala sa iyo. Nakita ko kung paano niya tinitingnan ka. Ikaw ay lahat para sa kanya. Alam ko yon. Ngumiti si Maria ng mainit. Hindi ako tunay na anak niya, maaari mo bang isipin? Tumigil ang lapis ni Daniel sa kalagitnaan ng pangungusap. Tumingala siya. Tahimik na nagtatanong. Nagdadalang taon na ang nanay ko nang makita sila. Ang aking tunay na ama ay nawala agad nang malaman niya ang balita. Ngunit si Dr. Santos inampunan niya kami. Pinalaki niya ako, binigyan ako nganyang apelyido. Walang kaibigan ko ang nag-alala. Ipinagbawal niyang banggitin ito. Para sa kanya, ako ay dugo niya, ang kanyang pagpapatuloy. Nagsara siyang ng mata, at sa mahinang liwanag ng ilaw, lumitaw ang kanyang muka sa harapan ni Daniel tulad ng isang porselanang estatwa manipis at madaling masira. Kung may mangyayari sa kanya dahil sa akin, hindi na ako mabubuhay. Si Carmela ay 24 taon na mas bata sa kanya. Dumating siya sa tahanan ng lumayo na magpakailanman ang nanay. Lubhang nasugatan ang tatay na pinayagan niyang manatili. Sa tingin ko ay sinisikap niyang itaboy ang alaala ng aking nanay mula sa bawat sulok ng aming summer house. Biglang itinaas ni Daniel ang kamay upang punasan ang hindi makikitang alikabok sa pahina. Gusto niyang sabihin sa kanya na umalis na sa bahay na iyon, magupa ang apartment, tumakas sa babaeng iyon ng malayo hanggat maari, ngunit siya ay nakulong sa hawlaeng kanyang kapansanan. Malakas ka. Mas malakas kaysa sa iyong iniisip, isinulat niya. Isinalop sa pangungusap ang lahat ng tiwala na minsan ay kulang sa kanya. Maingat na isinara ni Maria ang libro. Salamat, Misha. Komportable ang pagsasama sa iyo. Pinakikinggan mo ng mas mabuti kaysa sa kahit sino. Gabing iyon, sa opisina ng kumpanyang arkitektura, si Dr. Santos ay nakatayo sa tabi ng panoramikong bintana. Ang lungsod sa gabi ay nagniningning sa libu-libong ilaw na kuryente at maliwanag sa mga neon na tanda. Kasama nun, sa labirintong mga kalye, ang isang nakatagong buhay ay nagaganap puno ang intriga at karumihan. Isang makapal na hardbound na folder ay nakahiga sa malaking mahogany na mesa. Nakaharap sa propesor ang isang matipunong lalaki sa isang lumang leather jacket, si Victor, isang pribadong investigador, isang dating kriminal na investigador. Napakasama ngang lahat, Santos. Malalim na buminghaw si Victor, kumukuha ng isang mint candy mula sa kanyang bulsa. Hindi nag-aksaya ng oras ang iyong asawa. Dahan-dahang lumingon ang propesor. Ang kanyang muha ay hindi nagpapakita ang damdamin, ngunit ang nakalamnang ng kanyang panga ay naninikip ng husto kaya ang kanyang ngapisngi ay naging matalas. Sabihin mo ng tuwid, Victor, huwag mag-ikot-ikot. Binuksan ang dating investigador ang isang folder at kumuha ng ilang larawan. Ito. Tingnan. 6 na buwan na ang nakakaraan, ang iyong Carmela ay naging malapit na kaibigan ng isang taong nagngangalang Arthur. Ang batang sutil at matalinong ito ay nagtatrabaho bilang deputy head ng supply sa isang malaking kumpanya ng parmasyutiko. Nakita sila at nagsimulang mag-usap sa isang payak na coffee shop sa gilid ng lungsod. Pumunta sila sa isang probinsyal na resort ng ilang beses. Hindi hinawakan ni Dr. Santos ang mga larawan. Tumingin lamang siya sa kanila. Isang malami. Mabigat na bato ang naguyam sa kanyang puso. Paano niya kayang maging ganun kabulag? Pinayagan niya ang isang mandaragit na pumasok sa kanyang tahanan, pinayagan siyang huminga ng parehong hangin kasama si Maria. Hindi pa tapos, nagpatuloy si Victor, binubuklat ang bawat pahina. Sinuri namin ang account ni Arthur na ito. Isang buwan na ang nakakaraan, isang malaking halaga ay inilipat sa kanyang bank account. Ang nagpadala ay isang ghost company. Ngunit ang clue ay nagtaturo sa personal na ipon ng iyong asawa. At 3 araw pa katapos ng paglipat,
Isang ampulateng gamot na ginagamit sa mga komplikadong operasyon upang ganap na malaksin ang kalamnan ay nawala sa imbakan ng kumpanya. Isang mahigpit na kontroladong sangkap. Nagsarangang mamata ang propesor. Ang mukhang kanyang yumaong asawa si Lorena ang kanyang tawanan, ang kanyang mamapakmahal na kamay, ay lumabas sa kanyang isipan. Alagaan mo si Maria Santos, sinabi niya bago umalis. At gaano niya tinupat ang kanyang pangako halos nawala ang kanyang anak dahil sa kanyang sariling pagiging mapakamali at pangangailangan ng isang matandang tao para sa ilusyon ng pampamilyang kaginhawaan. Nakamali sila ang kalkulasyon. Ang tinik ni Dr. Santos ay maliit nang nakakatakot, tulad ng tunog ng tuyong dahon. Hindi nila inasahan ang lalaki sa intersection na iyon, tiyak na isang anghel na nagbabantay ang nagpadala sa tamang oras na ito. At sa kabutihang palat ay hindi nila inasahan siya, umangok ang investigador. Ano ang balak mo? Mayroon na kaming sapat na ebidensya para ipagtanggi ang dalawa. Nahaharap sila sa mabigat na parusa para sa sabwatang pakpatay na may layunin. Lumapit ang propesor sa mesa at maingat na tiklupan ang malarawan sa folder. Hindi, ang pakulong ay masyadong madaling daan para sa kanya. Sinubukan niyang kunin ang aking pamilya mula sa akin. Alisin ko ang tanging bagay na tunay na mahal niya. Tumingala si Victor. Pera at katayuan. Paliwanag ni Dr. Santos. Kailangan kong ilang araw pa upang maisalin ang lahat ng ari-arian at testamento, at harangan ang kanyang akses sa aking mga account. Iwanan ko sa kanya ang dala niya sa aking bahay 10 taon na ang nakakaraan isang lumang maleta ang damit lamang. Ngumiti ang investigador ng may pagpapatibay. Matatag ka. Sa ating paraan. Ngunit mag-ingat ka. Santos, ang isang mandaragit na nakulong sa sulok ay susugurin. Malalaman niya na ikaw ay gumagalaw. Hayaan siyang sugurin. Inaayos ng propesor ang kanyang nga manggagansilyo. Ang pinakamahalaga ay tiyakin ang kaligtasan ni Maria, huwag siyang alisin sa paningin. Nag-isa. Lumapit si Dr. Santos sa isang maliit na safe na nakalagay sa dingding, naglagay ng kod at pinaikot ang mabigat na hawakan. Sa loob ng velvet na unan ay isang lumang jade na singsing. Isang pamilyang alaala na nilabasan niyang ibigay kay Maria sa kanyang darating na kasal, kapag nahanap niya ang tamang lalaki. Naalala niya ang tahimik na mga mata ni Daniel sa silid ng ospital tapat, hindi natitinak ng taon ng pahihirap. Ang lalaking ito ay may lakas ng loob na hindi mabibiling ang kahit anong para. Ikapat na umagang ospital ni Daniel Sining ay naging malinaw ng hindi pangkaraniwan. Ang maitim na ulap na nagbuhos ng ulan sa lungsod sa buong nakaraang linggo ay sa wakas ay nawala, nagbibigay naan sa malinaw na langit ng taglagas. Pumasok sa silid ni Daniel si Dr. Reyes kasama ang isang maikli, payat na lalaki na may tulis na balbas at matalas, nagsisipag na magamata. Ang estranyo ay lumabas na isang propesor ng neurology, inanyayahan upang kumonsulta. Matagal. Na halos kalahating oras ang pagsusuri. Ang neurologist ay nagliwanag ng flashlight sa mata ni Daniel, sinuri ang kanyang nga reflexes, hinilingan siyang lumunok ng tubig, at gumugol ngang matagal na hinayaan ang lik ni Daniel, nagtanong ngang maikling, tiyak na maga. Tanong na sinagot lamang, ngege. Pasyente sa pamamagitan, nege. Maga. Pamilyar na tango. Sa physiological, siya ay ganap na malusog. Doc, sinabi ng neurologist, maingat na pinatuyong ang kanyang mga kamay sa isang puting tuwalya. Ang kanyang vocal cords ay ganap na malusog. Hindi na kailangan ng pagtusok, hindi nakaparalisa ang larynx. Ang problema ay nandoon sa ibang lugar. Binato niya ang kanyang temporal gamit ang hintuturo. Psikolohikal na pagiging pipi. Ang iyong isipan ay nagtayo ang hindi nararamdamang dingding, pinoprotektahan ang iyong bata pangkaluluwa mula sa hindi matitis na kakilabutan ang sunog. Iniugnay mo ang tininaw iyon sa takot, sa huling siyaw iyong ina. Itinago mo ito ng 25 taon na ang nakakaraan. Tumingin si Daniel sa mga doktor ng may malungkot na muha. Narinig na niya ang nakatulat na teorya dati. Anong kabuluhan ng karunungang iyon kung sa bawat umaga na magigising siya ay namumuhay siya sa isang mundong hindi siya makapaglabas ng isang tunok? Kinuha niya ang notepad at mabilis na isinulat. Paano sisibahin ang dingding na ito? Binasangan doktor ang tala at kinagat ang labi habang iniisip. Walang kahangahangang solusyon. Ang psychotherapy ay nangangailangan ng oras, tiwala at maraming panlup na pagsisikap. Ngunit minsan ay ang kalikasan mismo ang naglulutas ng problema ng lubusan. Katulad ng itataboy ang laknat ng laknat. Isang matinding emosyonal na shock na may kapareho sa lakas ng nagdulot ng episode ang maaring pumasok sa hadlang. Ang instinct na pangproteksyon o ang matinding pagnanasa upang pangalagaan ang isang tao ay maaring sumisit.
Sinalubong ni Dr. Reyes ang kanyang kasamahan paglabas at bumalik sa tabingang higaan ng pasyente. Daniel, kailangan mong magpahinga. Ngayong hapon, darating ang isang bisita hindi doktor. Ipinagpalam ni Dr. Santos sa iyo tungkol sa iyong aksidente. Naramdaman ni Daniel ang paninigas ang dibdib niya dahil sa pag-alala. Isang pamilyar na pag-asa ang lumitaw sa kanya ang ngapakpak nito ay kumakalat. Talagang ibibigay ng propesor ang kanyang kaso? Eksakto alas 2 ng hapon, bumukas ang pinto, isang lalaking nasa kalagitnaan ng buhay sa isang eleganteng suite ang pumasok. May dala siyang malaking leather briefcase. Ang bisita ay mahinahon na amoy ng mahal na balat at mint na tabako. Magandang hapon, Attorney Miguel de la Cruz, nagpakilala ang lalaki, umupo at inayos ang mga papeles sa mesa sa tabi ng kama. Kinakatawan ko ang interes ni Dr. Santos, at sa kanyang pahintulot, kinakatawan ko rin ang inyong interes. Mabilis na nagsalita ang abogado, sa profesional na tono, hindi nag-aaksaya ng oras sa manawalang kabuluhang formalidad. Nagtrabaho kami ng husto sa nakaraang 3 araw. Nahanap na ang aking makatulong ang mekaniko mula sa warehouse. Nasa mahirap na sitwasyon siya adik sa alak. Nakakaroon kami ng usapan, maring sabihin, medyo nakakumbinsi sa kanya, na nakpaliwanag na posibilidad na pakkukulong dahil sa paktestigo. Kumukuha si Attorney de la Cruz ng isang piraso ng papel mula sa kumpol ng nga papel, isinulat ng nanginginig, walang kasaling kamay. Para sa kapakanan ng pagbabayat puri at upang tulungan kami, isinulat niya ang isang paktanggi. Ang mali niya ng preno sa inyong truck ay lumuma sa pinakamataas na antas. Alam niya ito. Ngunit ibinigay niya ang makina kapalit ng quarterly bonus. Higit pa rito, nahanap namin ang ngaulat ng halaga ng murang malumang bahagi mula sa arkiva. Ang isang eksperto na inspeksyon ay magpapatunay ng pagiging tunay ng pamemake. Kinuha ni Daniel ang papel na ibinigay sa kanya. Ang nga titik ay parang nagsasayaw sa harap ng kanyang nga mata. Bahagyang nanginginig ang kanyang nga daliri, binubuklat ang makapal na gilid ng papel. Salop ng 5 taon. Kailangan niyang dalhin ang tatak ng isang kriminal. Salop ng 5 taon, kailangan niyang tisin ang mapait na mga tingin mula sa mga pamilya ng mga nasugatan sa intersection. At ngayon, isang piraso ang papel lamang na nakuha sa pamamagitan ng pera at impluensya ng iba ay handang tapusin ang bangungot na ito. Tumingin siya sa kanyang abogado, ang mamata ay nagniningning sa walang salitang pasasalamat. Mag-file kami ng petisyon para sa muling pagsusuri ng kaso batay sa magong natuklasang pangyayari. Nagtapos si Attorney de la Cruz, iniipon ang mga dokumento. Ang hatol laban sa inyo ay mabagago. Ang inyong reputasyon ay may babalik. Babayaran kayong estado para sa maling pagkabigo. Hindi nangusap ang amang Diyos ng walang dahilan. Iniligtas niya ang pamilya nito. Ibinalik ng lalaki ang buhay sa kanya. Nag-iisa. Matagal na tinitigan ni Daniel ang labas ng bintana. Ang araw ay kumikinang sa gintong dahon ng matandang puno ng mangga. Unang pagkakataon sa maraming taon, hindi na niya naramdaman na inabandona siya. Mayroon siyang pagkakataon na magsimulang muli. At sa kaibuturan ng kanyang puso, isang matibay na determinasyon ang nabubuo. Hindi siya alis papuntang Hilaga tulad ng nauna niyang plano nang wala ng pag-asang bumalik sa normal na buhay sa kanyang tahanan. Mananatili siya sa lungsod na ito para sa lalaking nagtiwala sa kanya, at para sa batang babae na ang buhay ay nasa panganib. Kasabay nito, sa sentro ng lungsod, nang may kumpiyansa na naglalakad si Carmela sa malawak na lobby ng isang mahal na tindahan ng muebles. Matagal nang kinikita ang isang set ng Italianong nues na mesa para sa kanyang maliit na sala. Ang pagugol ng malaking halaga ay laging nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ng isip tulad ng pagpapatibay ng kanyang matibay na posisyon bilang may-ari ng kanyang sariling tahanan. Iyayos ang paghahatid bukas, mapakmataas na sinabi niya sa tagapamahala. Ibinibigay sa kanya ang isang gintong bangkar. May address ka ba sa inyong database sa silang? Yumukot ang tagapamahala ng magalang at inilagay ang card sa makina. Mabagal na lumipas ang mga segundo. Biglang nakpalabas ang makina ng isang nakasar na beep, at isang pulang mensahe ang lumabas sa screen. Patawat na po, Carmela, ngumiti ang batang lalaki. Tinanggal ang transaksyon. Sinasabi ng bangko na nakalock ang account. Maring technical error. Mayroon ka pa bang ibang card? Nainis na agawing muli ni Carmela ang card mula sa kanya at kumuha ng backup credit card na konektado sa personal na account ng kanyang asawa mula sa kanyang pitaka. Ang POS machine ay muling nag-beep ng kalungkot-lungkot. Hindi matuloy ang transaksyon. May isang bagay sa loop ni Carmela ay nasira. Isang panghinayang natakot ang pumuno sa kanyang lalamunan, nahirapan siyang huminga.
Tumakbo siya palabas ang tindahan nang hindi nakpaalam at nakakandado ang sarili sa kanyang imported na pulang kotse. Sa nanginginig na magkamay, kinuha niya ang telepono at tinawagan ang bangko. Ang matuyo, malamig na tinig ng operator ay nagsabi. Lahat ng inyong nga card ay binawi sa utos ng pangunahing may-ari ng account. Ang inyong akses sa kahon ng deposito ay pansamantalang nasuspinde. Nalaman na ni Santos ang lahat. Dumugong malakas ang kanyang kamao sa manibela, sinisira ang isang mahabang kuko. Ang sakit ay nagpagising sa kanya. Kailangan niyang makipag-ugnayan kay Arthur agad. Alam ng duwak na iyon kung ano ang nangyayari. Nagring ang telepono, ngunit walang sumasagot. Sa huli, pagkatapos ng 5 pagtatangka, na-establish ang tawag. Arthur, ano ang nangyayari? Sumigaw siya sa speaker. Nilok ng aking asawa ang kanyang pera. Sa kabilang dulong linya, narinig niya ang isang mabigat na buntong hininga at tunog ng isang duffel bag na sinisip. Siraulo ka na ba, Carmela? Sinabi ko na sa iyo, masamang ideya ito. Natakot ang tinig ng kanyang kasintahan. Kahapon ay nakaroon ng biglang inspeksyon sa kumpanya. Nahahanap sila ang eksaktong ampulete na iyon. Sinisiyasat ng security ang ma-invoice. Pinahandaan na rin tayo ng matanda mo. Saan ka pupunta? Naramdaman ni Carmela na ang maingat niyang itinayong mainit na mundo ay gumuguho. Magtatago ako ng matagal. At pinapayuhan ko kang tumakas bago pahuli ang lahat. Huwag nang tumawag pa itatapon ko na ang SIM card na ito. Paalam, tumunok ang maikli, tuloy-tuloy na bip sa kanyang tainga. Itinapon ni Carmela ang telepono sa harapan na upuan. Saan siya tatakas? Sa isang abala-abala na apartmen sa bayan, kung saan mahirap niyang nakalis 10 taon na ang nakakaraan. Bilang muli ang buwan ng sahot, magdamit ng murang sinalas. Hinding-hindi. Ang galit makapal at maitim tulad ng gasolina ay binuksok ang kanyang isipan. Nagpasya si Santos na palayasin siya, iwan ang lahat para sa kanyang minamahal na si Marita, ang babaeng may maputlang balat na palaging nakatingin sa kanya ng may tahimik na paggamak. Ay hindi, matanda kang tanga, bulong ni Carmela, tinitingnan ang kanyang sariling refleksyon sa rearview mirror. Ang kanyang mukha ay namaluktot, napaliko, binabago ang mayos na babae sa isang mapanganib na mandaragit na inuusik. Kung babagsak ako, ang kanyang minamahal na anak ay mamamatay muna, at sa pagkakataong ito ay hindi na makakaroon ng anumang pagkakamali. Alam niya ang schedule ni Maria. Alam niya na tuwing gabi ay binibisita ang anak ng kanyang asawa ang kanyang piping tagapagligtas sa lungsod na ospital. Mula sa bus stop, ang daan ay dumadaan sa isang malabo na garden ng ospital. Isang perpektong eksena para sa isang aksidente na magwawakas sa matagal na dula. Binuksan ni Carmela ang ignition. Kusanglop na nag-ignite ang makina, handang isakatuparan ang bawat kagustuhan ng kanyang amo. 2 araw pagkatapos, oras na ngang pakalis ng ospital. Isang malamig na umaga ng taglagas. Ang langit ay mabigat tulad ng isang nakababagabak na litdom na bumabalot sa lungsod, nagbabalaeng niebe. Sa silid ng ospital ay mainit, ngunit si Daniel ay patuloy na inumpok ang kanyang mabalikat, tinatakbuhan ang lamig. Nakatayo, siya sa tabi ng bintana, nakabatan ang kanyang lumang jacket. Sa kanyang bulsa ay isang tiket sa isang bagong buhay, isang utos ngang korte na binabaliktad ang hatol. Ang abogado ay kumikilos ng mabilis tulad ng gutom na lobo. Ang katarungang hinihintay ni Daniel sa loob ng 5 matagal na taon ay nakafold sa 2 selyadong pahina. Sa ilalim kanyang canvas bag, sa gitnang kanyang kakaunting gamit, ay isang maliit na pakete. Maingat na binuksan ni Daniel ang handkerchief. Isang lumang relong babae ay mahinang luminaw sa kanyang palad. Ang metalikong bracelet ay naging itim na sa ilang lugar, ang crystal face ay natunaw at nalabo, habang buhay na nakakulong ang mga kamay, sa posisyon ng 7:00 ang oras na sumiklap ang sunog sa kanilang kahoy na bahay. Ito ang tanging natira sa kanyang ina. Lagi niyang dala ito, tulad ng isang mabigat na angkla, pinapanatili siyang hindi nalilimutan ang pinakamasakit na araw ng kanyang buhay. Ang araw na nakalimutan niya kung paano magsalita. Ang pinto ay bumukas ng banayat, ipinagpasok si Maria sa silid. Ngayon ay espesyal ang hitsura niya sa malaking asul na cashmere na jacket. Namumula ang kanyang ngapisngi sa hangin, at ang kanyang nga mata ay nagliwanag ng totoong kagalakan halos bata pa. Misha. Libre ka na. Lumapit siya ng mas malapit, nagdadala ng manipis na halimuyak ng sariwang lamig. Nagpadala ng kotse si tatay para sunduin tayo. Naghihintay ang kotse sa pangunahing pintuan. Pupunta tayo sa aming tahimik na Pinewood.
Desidido ang tatay na manatili kasama namin pansamantala hanggang sa maayos ang problema sa tirahan at kabayaran. Umiling si Daniel at kinuha ang isang notepad. Magrenta ako ang isang silid sa lungsod. Mayroon pa akong kaunting ipon mula sa prangkinita ko sa bilangguan. Hindi ako makakahawa ng hihiyan sa inyong pamilya. Bukod doon, tiyak na hindi magiging masaya si Carmela na may ganitong bisita. Binasa ni Maria ang sulat, at ang kagalakan sa kanyang mukha ay nawala, pinalitan ng nalulungkot na pag-isip. Umupo siya sa gilid ng maayos na kama, nababahalang hinahaplos ang strip ng leather ng kanyang bag. Wala si Carmela sa bahay, mababa ang sinabi ng babae. Kahapon, nalaman ng tatay ang lahat tungkol sa boteng gamot na iyon, tungkol sa kanyang kaibigan. May kakilakilabot na iskandalo. Hindi ko pa nakitang nag-init ang tatay ng nilok niya ang account ni Carmela at sinabihan siyang mag-impact ng gamit. Umalis siya bago sumikat ang araw. Tulad ng kulang ang bahay. Kaya naman hinihingi kang ang tatay. Ligtas kami kapag nandito ka. Tulad ng nasulat ni Rizal, sa mga madilim na oras, ang nga matalinong tao ay maliwanag na lumilitaw. Misha. Huwag ka sanang tumanggi. Tinitingnan niya ang mahinhin na mga daliring ng babay, ang kanyang nakikiusap na mga mata, at naramdaman na ang dati niyang pag-ingat sa pag-isa ay gumuguho. Lubhas siyang natatakot na muling magtiwala sa isang tao, hayaan ang sinuman na pumasok sa kanyang saradong mundo. Ngunit hindi siya makakaalis kay Maria ngayon kapag ang panganib ay maaring hindi pa lumipas. Si Carmela, nang walawin ang karaniwang nakaginhawaan, ay maaring hanap na making hindi inasahan. Ang isang daga na nakulong sa sulok ay lagi sa lalamunan ang tumatama. Inilagay ni Daniel ang notepad sa panloob na bulsa ang kanyang jacket, binalot ang bag sa kanyang balikat at tumango. Isang time-team, nagpapasalamat na ngiti ang lumitaw sa labi ni Maria. Lumabas sila sa hallway. Ang yabag ng lasinggong paso ay kumakalansing sa mataas na kisame. Pababa sa unang palapag, pumirma si Daniel sa lock ng nurse ng diyutihin. Ang ospital ay nasa likuran na nila. Isang malakas na amihan ang sumalubong sa kanila sa labas, nagdadala ng maliliit na butil ang malamig na ulan sa kanilang mukha. Mabilis na bumagsak ang takip silim, binubura ang mga anyo ng gagusali at ginagawang mga makatakot na anino ang mga puno sa garden. Isa-isa ang lumabas na malampara sa kalye, nagbubuhos ng maputlaw na dilaw na liwanag sa aspalto. Ang kotse ay nakapark sa kanto, malapit sa botika. Itinuro ni Maria ang crossroads. Misha, gusto kong bumili ng sariwang tinapay. Sa kabilang daan ay may kahangahangang tindahan ng panaderya. Gumagawa sila ng tunay na panaderyang bread rolls. Gustong-gusto nging tatay. Hintayin mo ako dito, sa ilalim ng bubong. Babalik agad ako. Bago niya siya mapigilan o may handog ang samahan, ang batang babay ay nagmadaling tumakbo pababa ang nga hakbang na bato at naktungo sa direksyon ng zebra crossing na walang semafore. Nakatayo si Daniel sa anino ng mataas na konkretong bubong. Ang banayat na pag-alala na nanggulo sa kanya mula sa unang umaga ay biglang lumalakas, nagiging isang patuloy na pagnangalit sa kanyang tiyan. Maingat niyang tinitingnan ang kalye. Ilang naklalakat ay nakmamadaling nahanap na silungan mula sa ulan, itinaas ang kanilang kolar. Paminsan-minsan, ilang sasakyan ang mabilis na lumipas sa basa-basang daan, sumisigaw ng malakas. Maisang daang metro mula sa ospital nakatago sa likod ngang siksik na palumpong ay isang imported na pulang kotse. Dumadagundong ang makina. Isang makapal na haliging ang singaw ang pumaytaas mula sa exhaust pipe sa mahalumigmig na hangin. Ang bintana ng kotse ay nakalagyan ng may team na film, ngunit parang nakita ni Daniel ang isang tao na tensyonado at mapanganib na nakaupo sa likod ng manibela. Humakbang si Maria sa zebra crossing. Dahan-dahan siyang naglakad, nakabalot sa kanyang jacket at maingat sa bawat hakbang upang maiwasan ang malalim na lusak. Sa sandaling iyon, lumabas ang pulang kotse. Ang makina ay dumagundong ng husto na ang tunog ay kumakalansing sa mabrik na dingding ng ospital, napatay ang mailaw ng kotse. Pinabilis ang sasakyan ng kakakilakilabot, walang pagpapahalaga sa trapiko at karaniwang katwiran, mabilis na patungo sa zebra crossing. Isang tuwid, walang awan na landas. Nakaupo si Carmela sa likod ng manibela. Ang kanyang muha ay namaluktot sa matinding galit hindi na nakontrol. Ang kanyang madaliri ay mahigpit na humawak sa leather na manibela na parang gustong mapunit ang balat sa mabuto ang daliri. Isang iniisip lamang ang nakpalabas sa kanyang utak. Alisin ko sa iyo ang pinakamahalagang bagay. Magbabayad ka para sa iyong kahihiyan sa akin. Ang bilis ay lampas na sa 80 kilometro sa isang oras. Si Maria ay wala pang 40 metro ang layo.
Naunawaan ni Daniel ang lahat sa isang kisap mata. Biglang nawala ang daloy ngang oras. Naging malapot ito, naging malakit at makunat tulad ng sahing dakta. Nawala sa kanyang tainga ang ingay ngang kalye at ang ugong ngang makina. Sa halip, ang ibang tunog, ang nakakatakot, marahas na putok ngam gakahoy at ang paknangalit ng gutom na apoy. Ang hangin sa baga ni Daniel ay naging mainit, amoy tsupi ang tumalap sa kanyang ilong. Isang malinaw na imahe mula sa nakaraan ang lumitaw sa harapan niya. Ang mukha ng kanyang ina, napaliko sa kawalan ng pag-asa, ang kanyang malakas na mga kamay na naktulak sa kanya sa sirang bintana, at isang nasusunog na biga na bumaksak mula sa kisame. Ang nakakakilig na kawalang lakas, ng isang 7 taong batang hindi makaligtas ng kanyang pinakamahal. Ngunit hindi na siya bata, at wala na siyang intensyon na hayaang mamatay ang kanyang nga mahal sa buhay. Ang kanyang kalamnan ng binti ay naninikip tulad ng nakakompres na spring ng bakal. Mabilis na sumugod si Daniel, nahulog ang kanyang mabigat na bag na damit. Dumausdos ang kanyang masapatos sa basang aspalto, ngunit hindi niya napansin. Nakita lamang niya ang nagtatakas, na mukha ni Maria sa wakas ay lumingon sa tunong ng papalapit na makina. At ang mapanganib na pula na nakatakdang durugin sa kanya. Kumikibo ang orasan. Masyadong malapit na ang kotse. Walang intensyon si Carmela na magpabagal. May isang bagay sa loob ni Daniel ang nasira. Ang dinakikitang dingding na itinayong kanyang isipan sa loob ng isang kwarter na siglo ay pumutol sa ilalim ng brutal na atake ng emosyon. Ang takot para sa buhay ni Maria ay naging pangunahing galit. Ang larynx na pinikit sa loob ng mga dekada ay biglang nagbukas, hinahayaan ang hangin na pumasok. Ang mga vocal cord ay pinunit ang nakakamatay na katahimikan gamit ang isang malas, hindi pantaong pahingal. Ang tunog na iyon ay lumabas sa sakit, sa madekada ng katahimikan, nagsisira ng psikolohikal na mga hadlang sa pamamagitan ng pisikal na pagtumba tulad ng nabanat na tissue. Lena. Ang kanyang tinik ay paos at magaspang, tulad ng pag-ugong ng isang nasugatan na hayop, kumakalansing sa buong kalye. Nanginginig si Maria at natigil. Nakilala niya ang mamata, nakilala ang mabilis na makilos, ngunit ang tinig ang di mapaniwalaang hiyaw ay ganap na naparalisa ang kanyang kalooban. Lumampas si Daniel sa natitirang distansya sa 3 malalaking hakbang. Sumugod siya kay Maria ng buong bilis, niyakap siya at hinila siya pababa sa marumi, basa na aspalto eng bangketa. Ang pulang bumper ay lumipas sa kanyang likuran, ilang sentimetro lamang ang layo. Ang hangin mula sa mabilis na tumatakbo na sasakyan ay nakpalon ng kanyang jacket. Si Carmela hindi inaasahan ang biglaang hadlang ay automatikong lumiko sa kanan. Nawala ang kapit ng gulong sa basang daan. Ang imported na kotse ay humagupit. Sumigaw ng malakas habang umaangkas sa bangketa at sumabog sa isang malaking konkretong poste eng lamparan ng may nakakatakot na pag-ungol. Ang tunog na durok na metal ay kumakalansing sa buong kalye, sinundan ng napakaingay na katahimikan, pinuputol lamang ang pag-angal ng nasirang radiator at ng tulo-tuloy na ulan ng taglagas. Mahina na huminga si Daniel, mahigpit na niyayakap ang nanginginig na si Maria. Ang kanyang kanang balikat ay nagsusunog mula sa kontak sa aspalto, ngunit ang sakit na ito ay tila ang pinakamagandang bagay sa mundo, dahil mararamdaman niya ang tibok ng puso ang ibang tao sa ilalim ng kanyang kamay. Misha. Bulong ng babay, tinitingnan siya ng may malawak na mga mata na punong takot at pakagulat. Sumigaw ka. Narinig kita. Sinubukan niyang sumagot, ngunit isang matuyo, putol-putol na ubo lamang ang lumabas sa kanyang lalamunan. Ang lasaang dugo ay naipon sa kanyang malabi tulad ng isang maasim na pelikula. Ang kanyang ma-vocal cord ay hindi sanay sa gayong presyon. Dahan-dahang tumango si Daniel, maingat na tinulungan siyang tumayo. Nanginginig ang aking mga tuhod sa taas ng adrenaline. Nagsimulang tumakbo ang mga tao palabas ng ospital, naakit ng aksidente. Sumigaw ang isang tao na tumawag ng ambulansya. Isang gwardyang suot na unipormeng jacket ang abala sa paligid ng seryosong sirang pulang kotse. Ang makapal na puting usok ay pumaytaas mula sa ilalim ng hood. Ang pintong ng driver ay napaliko. Ang windshield ay natatakpan, ang isang makapal na network ang gabitak. Isang kapansine-pansing bakol ang lumabas sa gitna. Ang airbag ay bumulwak na, ngunit si Carmela ay nananatiling walang galaw sa manibela. Tinitigan ni Daniel ang napalukong metal, naramdaman ang isang kakaibang pagluwak na kumakalansing sa kanyang dibdib. Ang diablong nakaraan ay natalo na. Ang pag-iingat sa kanyang malabi ay sa wakas ay nasira. Lumingon siya kay Maria. Ang kanyang manipis na jacket ay marumi, magulo ang buhok, ngunit para sa kanya, sa sandaling iyon, walang mas magandang mukha kaysa rito.
Naklaway si Daniel, matuyo ang lalamunan, at maingat na sinasagawa ang bawat tunog, nakpahayag ngang unang malay na salita pagkatapos ngang 25 taon. Isang salita ngang buhay. Ang kanyang tinig ay maririnig na pababa, paos, na nagpapakitaeng maraming taon eng sa pilitang katahimikan. Isang patrol karang dumating mula sa kanto ng kale, ang sirena ay umalulong at ang tubig ay nagsabog, sinundan ng itim na SUV ni Dr. Santos. Ang propesor mapusyaw ang muka ay lumabas eng kotse bago pa ito tuluyang huminto. Nang makita ang kanyang anak na buhay at malusok sa tabi ni Daniel, ang matandang arkitekto ay sumandal sa hood ng kotse, sinubukang hadlangan ang malakas na sakit sa kanyang temporal. Sinuri niya ang seryosong sirang-pulang kotse. Sa mga mata ng propesor ay wala ng kahit isang pakurong o kasalanan. Matibay na determinasyon lamang ang natitira, ang walang-awa na desisyon ng isang lalaking sa wakas ay isinara na ang pintong kanyang nakaraan. Ang asul na nagniningning na mailaw ng pulis ay nanusok sa makapal na ambon ng basa-basang gabi ng Nobyembre. Ang nababahalang liwanag na maito ay kumakatipid sa mga malalim na lusak, ginagawang isang makulay na salaengem ga malamig na sinag ang basa-basang aspalto. Dahan-dahang bumaba ang bagyong adrenalin, nag-iwan ang isang malakit, kumakalansing na puwang. Nakatayo si Daniel sa ilalim ng konkretong bubong ng ospital, ginagamit ang basang tuwalya na mabilis na dinalangang iyong nurse upang ilagay sa kanyang nanilaw na kanang balikat. Matagal bago may labas si Carmela mula sa sirang sasakyan. Kinailangan ng rescuer ang hydraulic shears upang buksan ang nakulong na pinto ang driver. Ang tunog ng metal na kumikilabit ng masakit ay dahan-dahang pumutok sa ilalim ng presyon ng kagamitan. Nang ang babay nagmumura sa lahat ng nakapaligid ay inilagay sa gurni, ang kanyang mukha ay parang isang nakakatakot na teatrikal na maskara, pinagsamang hayop na galit na walang lakas at pisikal na sakit mula sa nasirang binti. Isang batang pulis sa uniforma ay agad na ikinabit ang ngabakal na posas sa payat na pulsong gabay sa metalikong hawakan ng gurni. Ang sabuatang pagpatay gamit ang isang mapanganib na kagamitan para sa lipunan ay isang seryosong krimen, at hindi ito nagpapatawad ng awa. Si Dr. Santos ay nakatayo ilang hakbang mula sa ambulansya, tahimik na tinitingnan ang eksena. Ang kanyang tuwid, matikas na postura ay walang nagpapakita eng anumang tagumpay. Sa halip, ang mga balikat ng propesor ay tila inidin ng isang dinakikita ngunit napakalaking bigat. Si Carmela, nakita ang kanyang asawa, ay sinubukang tumayo. Ang kanyang nangalubok na mga labi ay namumukol-mukol, nagpapabos ng mahabang depensa, punong ngalindok. Iniabot niya ang kanyang natitirang kamay patungo sa kanya, ngunit ang matandang arkitekto ay dahan-dahang lumayo. Tinuklas niya siya. Para sa kanya, ang babaeng ito ay habang buhay na naging isang walang laman, isang nasunog na abo sa mapangang kanyang buhay. Isang oras pagkatapos ng pagbibigay ng paunang pahayag sa investigador, ang itim na SUV ng propesor ay mahinahon na umalis sa lungsod, nagtungo sa resort sa Silang, Cavite. Ang maluwag na interior ng kotse ay mahinahon na amoy ng mamahaling katad at banayad na sandalwood. Umigit sa 40 minuto ang biyahe. Nakaupo si Maria sa likod ng upuan sa tabi ni Daniel. Inalis na niya ang kanyang jacket na marumi. Inihayag ang manipis na sweater sa loob. Ang batang babae ay parang nagbabanta marahil sa shock na kanyang naranasan o sa matinding lamig. Bahagyang naabot ng kanyang balikat ang braso ni Daniel. At mula sa magaang, halos walang bigat na kontak, isang kakaibang init matagal na nakalimutan ang kumalat sa buong katawan niya. Maingat na hinawakan ni Daniel ang kanyang lalamunan sa kanyang mga daliri. Ang kalamnan ng kanyang lig ay masakit na parang pinasan niya ang ngasako ng semento sa loop ng maraming araw. Sinubukan niyang lumunok. Lahat ng nasa loop niya ay nahihirapan. Bawat kilos ng ugat ay nakpalabas ng maputlang sakit. Ang pagbabalik ng kanyang tinig ay hindi katulad ng mga mahiwagang kagalingan sa mga alamat. Ito ay isang masakit, walang awa na prosesong pisyolohikal. Ang pagsabog ng isang bagay na napakatagal ay nagiwan ng mga guho sa likod. Pinakinggan ni Daniel ang kanyang sariling damdamin, natatakot na ang kanyang hiyaw ngayong araw ay isang random na pagkakamali ng sistema, at ang nakakamatay. Bingi na katahimikan ay muling mababago siya. Tinanggap silang summer house ng may malalim na kapayapaan. Ito ay isang tunay na bahay na akademiko. Nagtataglay ng diwangang intelektual sa kalagitnaan ng ika-20 siglo. Mataas na kisame. Malalim na mga istante eng owak na nakmumula sa mga ornamentong may plaster, makapal na kurtain sa mga bintana. Ang espasyo ay nagpapahayag ng isang kasintigang karaan, mahinahon na amoy ng tuyong damo, lumang papel at banayat na aroma ng pino. Walang anumang luho na minamahal ni Carmela, isang tiwasay at matibay na elegansya lamang. Si Aling Triang, ang matandang tagapag-ingat,
ay mabilis na naghanda ang hapunan at nag-apoy sa fireplace sa maliit na sala, habang nagrereklamo. Ang apoy ay kumatitiko, sinusunok ang natuyong kahoy, at ang silit ay napuno ngang mahinahon, maliwanag na liwanag. Nakaupo si Daniel sa malalim na leather na upuan, ang masakit na mga paa ay nakabuklat patungo sa kalan. Ang karanasan ng walang katapusang araw ay bumibigat sa kanyang isipan. Mahinahon na lumapit si Maria. Nakpalit na siyang flannel na natutulok na damit at nagdalang dalawang malaking tasang porselana na puno ang makapal na usok. Inuminin mo na ang sarili mo, Misha. Ito ay mainit na teens ang kamomile at pulot. Maingat niya itong inilagay sa kahoy na armrest. Sinabi ngang medikal na tauhan na ang iyong vocal cord ay kailangan ng ganap na pahinga at init ngayon. Huwag subukang magsalita kung masakit ka. Hindi tayo nagmamadali. Bukas ay mag-imbitasyon kami ngang may karanasang speech therapist upang mahinahon na gawing mas maayos ang iyong vocal cord, na tutulong sa proseso ang pagbawi ng iyong boses. Hawak niya ang tasa sa dalawang kamay, pinapainit ang kanyang magaspang na mapalat, pagkatapos ay humigop ngang isang maliit. Ang mainit, malapot na likido ay nagbigay ang komportable, mahinahon na pakiramdam sa kanyang sumasakit na lalamunan. Tinitingnan ni Daniel si Maria. Nakaupo ang babay sa tabure na nakaharap sa kanya, ang dalawang kamay ay nakabalot sa kanyang tuhod. Sa apoy, ang kanyang muka ay parang kalmado, ngunit ang takot na kanyang naranasan ay nananatili pa rin sa kanyang nga mata. Malalim na huminga si Daniel, nakatuon sa kanyang diaphragm tulad ng itinuro ng speech therapist sa kanya nang maliit siya. Nais niyang matiyak, kailangan niyang ang kumpirmasyon ng kanyang tagumpay laban sa katahimikan. Salamat. Lumabas ang tunog sa isang madilaw, malakas na bulong. Kakaibang tunog nito parang hindi kanya kundi sa isang lumang, kalawanging makina. Ngunit ito ay isang tunog ang kanyang sariling tinig. Natigilan si Maria. Isang malambing, mahiyain na ngiti ang lumabas sa kanyang ngalabi. Maganda ang tinig mo, mahinahon niyang sinabi, takot na masira ang marupok na sandali. Parang tunog ngaylog sa kabundukan. Huwag lang masyadong pagsikapan ang nasalita ay hindi lalabas. Nahintay silang ang 25 taon. Mahintay silang ang ilang araw pa? Lumabas si Dr. Santos sa pintuan. Pinalitan na niya ang kanyang formal na suwet ng isang maluwag na sweater at corduroy na pantalon, ngunit ang mangga balikat ay naninikip pa rin parang naghihintay ng isang hampas sa likod. Maria. Anak, matulog ka na. Lumapit ang propesor at mahinahon na pinunas ang buhok ng kanyang anak. Kailangan mong matulog. Darating ang investigador bukas. Kailangan mong muling maranasan ang buong bangungot na iyon. At kailangan ni Daniel at ako na makaibigan ng direkta. Matanda ang anak, mabait na tumango, nagpalamngang magandang gabi sa kanila at nawala sa itaas na palapag. Ang mahakbang sa kahoy ay banayat na kumakalasik sa ilalim ng kanyang magaang na mahakbang. Pinalapit ni Dr. Santos ang pangalawang upuan sa kalan. Lumubog siya sa iniisip at kumukuhang tabako mula sa kanyang bulsa. Matagal niyang pinaikot ang tabako sa kanyang makamay, hindi nag-apoy. Ngayon ay nanosersyo ko ang babaeng ito na inakay ng pulis. Dahan-dahang nagsimula ang propesor, tinitingnan ang nga nagsusulbing apoy. At alam mo, Daniel, hindi ko siya kinapuputan. Galit lamang ako sa aking sarili. Ang alingawngaw ng aking pakabubulag, ay halos sumirang ang buhay ng tanging mahal ko sa buhay. Nanahimik ang matandang lalaki, nangongolekta ng ga iniisip. Ang tunog ng kahoy ay kumikalasik sa mahinahon na silit, ngunit sa labas ng bintana ay regular na humihimlay ang taglagas na hangin, ginagaling ang ngasanggaang na pinongang daan taon. 10 taon na ang nakakaraan, nasugatan ako nang mawala si Lorena ang ina ni Maria. Nahanap ako ngang ginhawa, 1 taon na mapupunuan ng agwat sa malaking bahay na iyon. Si Carmela ay parang paklilaktas para sa akin. Pinikit ko ang aking mga mata sa kanyang kasakiman, kasinungalingan, sa kanyang kalamigan kay Maria pinangatwiranan ko sa aking sarili na ang oras ay magbibigay sa kanyang tunay na pagmamahal sa amin. Ngunit naghihintay lamang siya ng tamang pagkakataon upang agawin ang lahat. Kung hindi sa iyong sirang truck sa intersection na iyon. Huminto ang propesor. Parang tumama siya sa dinakikitang dingding. Lumingon siya kay Daniel. Ang mamatangang matandang arkitekto ay kumikislap sa malalim, totoong pasasalamat ng isang taong tumingin sa kabilugan at naligtas ang isang malakas na kamay. Tumawag sa akin si Attorney de la Cruz 1 oras na ang nakakaraan, binago ngang paksa ni Dr. Santos. Ang kanyang tinig ay naging mas matiyak. Opisyal na pinalis ng korte ang iyong hatol. Ang mapapalang rehabilitasyon ay magiging handa sa pagtatapos ang linggo. Isang magandang halaga iyon, Daniel. Sapat para makaroon ka ngang magandang simula, ngunit mayroon pa akong ibang nais na ipanukala sa iyo. Tumingala si Daniel.
Mahirap pa rin siyang magsalita kaya mas piniling makinig. Kailangan ko nga mapakatiwala ang tao. Yumukot ang Propesor Pasulong, nakasiko sa tuhod. Ang aking personal na driver ay nagbitiw 1 buwan na ang nakakaraan. Ang aking kalusugan ay hindi na katulad ng dati, at kailangan kong madalas na magbiyahe sa pagitan ng akademya at mga construction site. Higit pa rito, pagkatapos na araw na ito, mas magiging komportable ako kung mayroon akong isang taong maaari kong walang kondisyong ipagkatiwala ang buhay ni Maria. Ang bahay ay malaki. Sapat para sa lahat. Bibigyan ka naming angkop na sahod. Paano ka? Tinitingnan ni Daniel ang bukas? Tapat na mukha ni Dr. Santos. 2 Agos nang damdamin ang naglalaban sa kanya. Ang lumang ugaling umasa sa sarili lamang at ang bagong, hindi pa ganap na nakilalang koneksyon sa mataong ito, sa tahong amoy pino na ito, sa babaeng nagbalik ng kanyang tiwala sa kahulugan ng nga salita. Nalunok siya nga makapal na laway, sinubukang palayain ang masakit na lalamunan, pagkatapos ay dahan-dahang, maingat na nagsalita ng may mapait, putol-putol na tinig. Mananatili ako. Malalim na huminga si Dr. Santos at iniabot ang kanyang maluwag, tuyong kamay. Ang pakikipakamay ay matibay at matagal tulad ng isang kasunduan na hindi kailangang selyo o pirma. Ang taglamig ng taong 2011 ay atubiling umatras, nagahari ng may matitinding bagyo hanggang Abril. Ngunit sa simula ng Mayo, dumating na sa wakas ang taksibol. Ang bayan ng Silang, Cavite ay namumuno ng berde-berdeng bagong dahon. Ang hangin ay puno ngawit ng maibon at amoy ng basang lupa mainit sa ilalim ng araw na nagpupukaw sa mataongang pagnanasa sa buhay na nakalimutan sa taglamig. Nakatayo si Daniel sa tabi ng bukas na hut ng isang itim na SUV, maingat na nagpunas ng materminal ng baterya ng may basahan. Ang manumanong paggawa ay laging nagbibigay sa kanyang kapayapaan, tinutulungan siyang ayusin ang kanyang nga iniisip. Nagbago siya ng malaki sa nakaraang 6 na buwan. Ang payat at maingat na hitsurang ang isang dating bilanggo ay nawala, pinalitan ng tahimik na kumpiyansa ng isang lalaking nahanap na ang kanyang lugar sa mundo. Ang kanyang tinig ay unti-unting gumaling sa pamamagitan ng mahirap na proseso, kasama ang mga matagal na sesyon ng pagsasanay at masakit na mga pahinga. Ngayon, si Daniel ay malinaw na nagsasalita, nang may malalim na mahogani na tinig, kahit gusto pa rin niyang maingat na timbangin ang bawat salita, hindi aksayahin ang tunog, hindi nakulungan ang katahimikan. Naging may malay na pagpili niya ito, isang mainit na background para sa mahabang usapan sa tabi ng apoy sa gabi. Kumalabit ang harapang pintuan, at lumabas si Maria sa beranda. Nakasuot siyang magaan, maliwanag na damit at hawak ang isang basket na may gunting. Pinagalaw ng hangin ang kanyang buhok, at pababa siyang lumakad sa makahoy na hakbang, na kinikiling sa maliwanag na araw. Sinabi ng tatay sa akin na magbalita sa iyo na dumating na ang desisyon ng korte, mahinahon na sinabi ng babay, tumigil sa tabi ni Daniel. Pantay ang kanyang boses, ngunit ang anino nga nakaraang alalahanin ay lumitaw sa kanyang nga mata. Inilagay ni Daniel ang kagamitan at pinunas ang kanyang nga kamay. Alam niya na ang huling pagdinig ay naganap ngayong araw. Ilang taon ang sentensya niya? Tanong niya. Tumitik ng tuwid sa kanyang nga mata. 8 taon nang bilangguan sa isang rehabilitation facility. Sinubukan ng abogado na bawasan ang parusa, binibigyang diin ang impluensya ng sakit, ngunit matigas pa rin ang hukom. Naroon ang tatay ko sa pagdinig ng hatol. Sinabi niya na wala kahit isang tao mula sa nakaraan ni Carmela ang sumipot sa silid. Si Arthur, ang kaibigan mula sa chain ng botika, ay nakipagtawaran at nagpatestigo laban sa kanya upang mapanatili ang sarili niya. Ang sakit ng iba ay kumakalansing sa isipan ni Daniel. Nawala ang lahat kay Carmela. Ang kanyang kasakiman tulad ng asido ay nangain sa pundasyon ng kanyang sariling kapalaran. Itinugis niya ang yaman ng iba, at sa huli, iniwan siyang ganap na mag-isa. Sa unipormang preso, napapalibutan ng mga walang lamang dingding at galit ng kapwa bilanggo. Walang milyon-milyong piso ang makakabilingang katapatan, at walang pakana ang makakaligtas sa isang tao mula sa kalungkutan kung sa loob nila ay may malaking walang laman. Hindi ko man lang nadarama ang habag sa kanya, Misha. Tinitingnan ni Maria ang kanyang magaang na mga daliri. Maaring masama ito, baka laban ito sa Kristyanismo, ngunit naalala ko ang intersection na iyon, ang hiyaw ng preno, at wala akong lakas upang magpatawad. Maingat na inilagay ni Daniel ang kanyang maluwag at magaspang na kamay sa kanyang kamay. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang makatwiran, Lena. Nangangahulugang bitawan ang marumi, para hindi nito malason ang iyong kinabukasan. Ibinitiw ko ang mekaniko na nagtulak sa akin sa bilangguan. Natanto ko lamang iyon dito, sa summer house mo. Ang galit ay nagsusupok sa atin mula sa loob, nagiwan lamang ng abo.
At ikaw at ako ay kailangan ng pagtatayo, hindi pagsisira. Itinaas ni Maria ang kanyang ulo, isang maliwanag. Nagpapasalamat na ngiti ang lumabas sa kanyang mukha. Sa nakaraang nga buwan, isang dinakikitang malakas na lubid ang nabuo sa pagitan nila. Hindi ito ang puputsang damdamin ng kabataan. Ang kanilang pagmamahal ay isinilang mula sa malalim na paggalang, mula sa mahabang pag-usap at komportableng katahimikan, mula sa ganap na tiwala kapag ang presensyang ang isa ay mahalaga tulad ng hangin. Sa trasaeng summer house, nilalagyan ang tesaa ang mesa. Ang samovar ay kumukulo, nagpapadala ang singaw sa malamig na hangin ng Mayo. Nakaupo si Dr. Santos sa pangunahing upuan. Malinaw na humina ang propesor sa buong taglamig. Ang stres at mahirap na pagsubok ay nagiwan ng malalim na malinya sa kanyang Ngunit ang ngamatangang matandang arkitekto ay matalas pa rin. Matagal niyang pinanut habang nagbubuhos si Maria ng mabangong herbal na tsaa sa tasa, at habang si Daniel ay walang ingay na nagre-reserba ng isang mangkok ng jam para sa kanya. Ang kanilang magalaw ay kamanghamanghang makakayon, puno ng kagalakan at intimasing ang pamilya na hindi maaring gayahin. Alam mo, Misha, sinabi ni Dr. Santos, inilagay ang tasa niya at pinagsamanin ang mangga daliri. Nagtuturo ang arkitektura ng isang hindi nababagong prinsipyo. Ang isang gusali ay hindi pinananatiling ng plaster o mahal na fasade. Nakatayo ito sa pamamagitan ng nakatagong istruktura ng pagdadala. Kung ang pundasyon ay nabubulok, anumang palasyo ay matutuksong sa huli. Lumingon ang propesor sa kanyang anak, pagkatapos ay lumingon kay Daniel. Ang unang asawa ko, si Lorena, siya ang ganong pundasyon. Nang siya ay umalis, sinubukan kong palitan ang load-bearing wall ng may murang dekorasyon, nagpasok ng estranyo sa tahanan, at halos nasira ang pinakamahalagang bagay na mayroon ako. Tumatanda na ako. Ang aking nga proyekto ay magtatapos. Ang nga plano ay maglalabo sa archive. Ngunit si Maria ay ang pinakamahalagang proyekto ang aking buhay. Maaring wala siya sa aking dugo, ngunit ang kaluluwa ni Lorena ay kumakabok pa rin sa kanya. Mabigat na tumayo si Dr. Santos, lumakad sa paligid ng mesa at inilagay ang mabigat na kamay sa balikat ni Daniel. Matagal na kitang pinapanood. Nakaranas ka ngang impyerno, nawala ang nga taon ng buhay, nawala ang tinik, ngunit hindi mo kailanman nawala ang pangunahing pagkatao mo. Nagpatunay ka ngang mas matibay kaysa sa bakal, anak. Nais kitang malaman na ang bahay na ito ay bahay mo. Kung si Maria ay sasagot sa iyong pagmamahal, marangal akong matatawag kang anak. Ang nasalita ang propesor ay kumakalansing sa katahimikan ng hapon tulad ng tunog ng pana. Namula si Maria ng ganap, ibinaba ang kanyang mukha sa tasangang saa, ngunit ang kanyang ngalabi ay nanginginig sa pinipigilan na kagalakan. Tumayo si Daniel. Tinitingnan niya ang matandang propesor, at isang mainit na pamamaga ang bumaba sa kanyang lalamunan. Sa loob ng isang kwarter na siglo, itinuturing niya ang kanyang sarili tulad ng isang nakapanik, na bangka nagpoprotekta sa kanyang sarili sa likod ng maskara ng katahimikan, natatakot na magtiwala sa sinuman, nagpapahintulot sa sinuman na pumasok sa kanyang saradong mundo. Ngunit pagkatapos niyang pagkawalang ang lahat, itinulak siya ng tadhana sa pagsubok na ito upang dalhin siya sa trasa na ito. Salamat, Dr. Santos. Malalim at solemne ang tinik ni Daniel. Hindi ko alam kung paano magsalita ng malambing. Mangangako lamang ako na hindi na muli mapapahamak ang sinuman, habang hinihinga ko. Lumingon siya kay Maria at iniabot ang kamay. Inilagay ngang babay ang kanyang daliri sa kanyang palat, may tiwala at tiyak. Gabing iyon, si Daniel ay matagal na nakatayo sa balkonaheng kanyang silid. Ang kalangitan na puno ng bituin, ay nakakalat sa mapuno ng pino tulad ng walang katapusang belong ng velvet. Kinuha niya ang lumang, kalawanging relong kanyang ina mula sa kanyang bulsa ang kanyang di mapapalit na anting-anting, isang angkla na humila sa kanya pabalik sa nakaraan. Ang mga kamay ng relo ay natigil sa posisyon gana alas 7. Ang oras gana sakit. Ngunit ngayon, hindi na ito nagahari sa kanya. Ang karunungang ipinanganak mula sa hirap ay nagbunyag ng isang simpleng katotohanan. Ang tinik ay sinunong ng apoy ng takot, ngunit matatakpuan lamang muli sa apoy ng pagmamahal. Ang tunay na pamilya, ay hindi na kinakailangang kaparehong iyong dugo. Sila ang mataong handang tumayo sa pagitan mo at ang kotse na nagtutungo sa iyo. Ang mataong nagpapagaling ng iyong masugat ng hindi nagtatanong ng hindi kinakailangang matanong. Ang mataong palaging nandito ang mataong nais mong makasama. Ang nakaraan ay nandun pa rin sa dilim, at sa harapan ay ang maliwanag at malinis na bukang liwewe ang isang bagong buhay. Mahal na mga mambabasa, ang kwento ni Daniel at Maria nakaantik ba ito sa inyong puso? Sa tingin ninyo ba ay tama ang ginawa ni Dr.
Santos nang bigyan ng pakakataon ang dating bilanggo at tanggapin siya sa kanyang pamilya? Ibahagi ang inyong mainisip sa bahagi ng komento. Ang inyong maopinyon ay tunay na mahalaga sa amin. Kung ang kwentong ito ay humipo sa inyong puso, pindutin ang like at i-subscribe sa aming channel. Mayroon pa kaming maraming malalim at nakakaantik na kwento tungkol sa pinakamahalaga, tao, pagmamahal at katarungan.